Sekretarya Song, sunduin mo ako pagkaraan ng kalahating oras. Opo, Sir Zan. Wala ka bang balak bumangon? Hello, ako ang ipinakilala ng lola mo. Na blind date. Ako si Haitong. Hello, Magpakasal na tayo agad. Tara na. sandali lang. Ngayon lang tayo nagkita? Hindi pa ako nagpapakilala. Alam ko na ang tungkol sa'yo. Zanyin, 30 taong gulang. Taas ay 100. 80, 3 at 70, 6 na kilo. $5,000 ang sahod. Walang kotse o bahay. Ganoon ba ang pakilala sa akin ni Lola? Haitong ang apo kong si Zan Yin, kahit 30 taong gulang na at matandang binata pa. Pero maalaga at maingat siya. Iniligtas mo ang buhay ko, 3 buwan na tayong magkakilala. Magtiwala ka kay Lola. Ang apo ko ay siguradong mabuting mapapangasawa. Sige na. Alam ko na ang lahat tungkol sa iyo. Huwag mo nang isipin yon. Hindi naman ako mapili. Tara na. Miss Hai, kung ayaw mo, pwede ka pang umalis ngayon. Huwag mong intindihin ang lola ko. Ang kasal ay seryosong bagay. Hindi ito laro. Pumayag na ako, kaya hindi na ako aatras. Tingin sa camera, 3, 2, 1, ngiti. Nagkaroon ako ng biglaang kasal. Sa blind date nakilala ko lang ng 2 oras. Ginoong Zan, pwede na ba akong lumipat sa bahay mo? Pwede. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para magustuhan ka ni Lola. Wala rin akong pakialam kung bakit mo ako pinakasalan. Pero dapat malinaw sa iyo na ako ay isang manggagawa lang. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Huwag kang umasa sa hindi dapat. Nagkakamali ka. At saka, busy ako sa trabaho. Maaga akong umaalis at gabi na umuuwi. Minsan ay kailangang mag-business trip. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Huwag mo na akong intindihin. $5,000 lang ang sahod pero sobrang busy? Para sa gastusin sa bahay, magpapadala ako sa card mo tuwing ika-10. Wag na. Stable ang trabaho ko at kaya kong kumita. Mula ngayon ay kanya-kanya na lang tayo. Pinakasalan mo ako, kaya bubuhayin kita. Hindi kailangan ng kanya-kanya. May gagawin pa ako, tatawagan na lang kita. Anong klaseng tao to? Hindi mo pa sinasabi kung saan ka nakatira. Kahit walang emosyon si Ginoong Jan, magsasama lang naman kami. At least may matitirhan na ako. Sa ganoong paraan si ate at kuya ay hindi na kailangang mag-away. Jo Honglen, nagbabayad si Haitong buwan-buwan. Anong karapatan mong paalisin siya? Walang silbi ang barya na binabayad niya. Kung gusto mo siyang tumira rito, sige. Pero simula ngayon, kanya-kanya na tayo sa gastos. Pamilya tayo. Kailangan ba talagang magbilangan? Nag-resign ako para sa inyo ni Bata. Saan ako kukuha ng pampagastos? Kung gusto mong magbilangan tayo, bakit hindi ikaw ang manganak? Hoy, ikaw talaga? Ate, kuya, Nandito na si Haitong. Eksakto ang dating mo, ha? Laging sakto sa oras ng pagkain. Tamang-tama, bayaran ninyong 2 ang kinain nyo. Jo Honglen, ate, kuya. Wag na kayong mag-away dahil sa akin. Aalis na ako ngayong araw. Hindi na ako magiging pabigat. aalis. Bakit ka aalis ng biglaan? May narinig ka ba? Haitong, Wala. Ate, wala lang ito. Ang totoo ay may asawa na ako. kinasal. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ang pinakasalan mo? Hindi mo man lang ako pinatingin. Anong patingin-tingin? Sa lagay niyang iyan, makakahanap ba siya ng maayos? Buti nga hindi ka pinagbayad ng dote. Mabuti pang nag-asawa na siya. Umalis ka na rito agad-agad para hindi ka na nakikikain lang. At saka iyong pera. Huwag mong kalimutang ibigay. Jo Honglen, Haitong, magtapat ka sa akin. May narinig ka ba sa kuya mo? Kaya nagmamadali kang umalis at nagpakasal sa kung sino lang. Hindi, ate. Matagal na kaming magkakilala ng habi ko. Hindi lang namin ito isinapubliko. Naramdaman ko lang kamakailan na tamang panahon na kaya nagpakasal na kami. Siguradong hindi ito dahil sa inyo. Mabuti naman kung ganoon. Kasalanan ito ni ate dahil wala akong silbi. Hindi kita nagawang protektahan ng mabuti. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Mula nang mawala ang mga magulang natin, ikaw na ang laging nag-aalaga sa akin. Hindi naman pwedeng habang buhay akong aasa kay ate. Talaga ka na talaga. Ate, sa tingin ko, kailangan mo ring isipin ang sarili mo sa hinaharap, sa ugali ni kuya ngayon. Na lahat na lang ay pinapansin. Baka may iba na siya sa labas. Imposible iyan.
Kahit medyo mapaghanap si Honglin, pagdating sa ganyan ay mapagkakatiwalaan siya. Kung hindi ay hindi ko siya pakakasalan. Huwag ka nang mag-alala. Sige po, mag-aayos na muna ako ng mga gamit. Sige, sa susunod ang dalawang pamilya ay magkikita at kakain ng magkakasama. Sige po. Sa isang gwapong lalaki na minsan ko lang nakita, ano kayang pakiramdam ng biglaang kasal? Marahil ay iyong nagpakasal na kayo, pero hindi mo alam kung saan siya nakatira. Masyado yatang abala si Jinong dyan. Hindi sumasagot sa tawag o sa WeChat. Kung hindi mo alam, aakalain mong siya ay isang CEO na laging abala sa mga meeting. Hello, Sir Jan. Sino ito? Hindi mo pa nasasabi sa akin kung saan ka nakatira para makalipat na ako doon. Isesend ko sa iyo ang lokasyon mamaya. Sige po, huwag mong kalimutang i-accept ang WeChat ko ha. Ilang beses na kitang inad, pero hindi mo pa rin tinatanggap. Sige. Sekretarya Song, bumili ka agad ng isang bahay para sa akin. Huwag masyadong malaki, yung medyo luma at sira-sira. Masusunod po, Sir Zan. Sandali lang, huwag naman masyadong luma. Dapat ay maganda at komportable ang loob nito. Komportable po. Sir Jan, para saan po ba ang bahay na ito? Pambili ko ito ng bahay para sa kasal. May reklamo ka ba? Wala po. Aasikasuhin ko na po ito agad para sa inyo. Hello, Lola. Hello, Yin Yin. Ang misis na nahanap ni Lola para sa iyo. Ayos ba siya? Lola, bakit mo sinabing $5,000 lang ang sahod ko? Ganoon ba kasama ang apo mo? Hindi ba't lagi kang nag-aalala na pera lang ang habol ng mga babae sa iyo? Kaya naman, sinadya kong hindi sabihin kay Haitong ang totoong sitwasyon mo. Si Haitong ay hindi habol ang iyong katayuan. Hindi magtatagal, malalaman mo rin kung gaano siya kahalagang pakasalan. Kahit ano pa ang mangyari, pumayag lang akong pakasalan siya. Pagkatapos ng 1 taon, kung wala pa rin akong nararamdaman sa kanya, makikipagdiborsyo ako sa kanya. Sige, pero napakabuting babae ni Haitong. Sigurado ako na hindi magtatagal, ay mamahalin mo rin siya. Imposible! Kung ganoon ay abangan na lang natin. Haitong, Kasal? Kasal ka na? Oo. Bakit ka ba masyadong excited? Siyempre, excited ako. Aminin mo na kung paano kayo nagkakilala. Ano ang pangalan niya? Gwapo ba siya? Nagkakilala kami ngayong araw. Ang pangalan niya ay Zan Yin. Tungkol naman sa hitsura niya. Ganito ang hitsura niya. Ngayong araw lang nagkakilala? Ang galing mo talaga. Natuto ka na palang magbigla ang kasal ngayon. Pero gwapo nga ang lalaking ito. Sabihin mo na nakit ka lang sa hitsura niya. Paano naman mangyayari iyon? Kung mananatili pa ako sa bahay ni ate, baka sakali ay pahirapan lang ni kuya si ate dahil sa akin. Kaya naisipan kong magpakasal na agad para makaalis na ako at hindi na siya mag-alala. Pamilyar ang pangalang Zan Yin. Naalala ko, ang pinakamayaman sa ating lungsod ng Jiang. Ang CEO ng Wansheng Group ay Zhan din ang apelido. Hindi kaya siya iyon? Naku, akala mo ba ay nagligtas ako ng buong kalawakan noon? Bakit naman mapupunta sa akin ng ganitong swerte? Siya ay isa lamang maliit na empleyado sa kumpanya. Pero sa ngayon, mukhang mabuti naman ang kanyang pagkatao. Pero napaka-espesyal ng apelidong iyon. Sigurado ka bang wala silang anumang relasyon? Sige na, wag mo na itong isipin. Inumin mo na yan. Kalilipat ko lang ng bahay ngayong araw. Kailangan ko pang bumalik para mag-ayos. Sige na nga, o siya. Nga pala, may handaan sa ilang araw, samahan mo ako sa isang biyahe. Pinipilit ako ni mama sa blind date at ayaw kong mag-isa. Sige. Ginoong Jan, maganda naman pala ang bahay na ito. Gabing-gabi na, pero wala pa siya. Hindi ko alam kung uuwi ba siya. Tatawagan ko na lang siya. Susunod naman, ipapakita ko sa inyong lahat ang aming... Bakit niya binaba ang tawag? Sir Zan? Sir Zan? Ang mga datos noong nakaraan ay naipadala na sa inyong telepono. Maaari po bang gamitin ang inyong telepono para sa screen projection? Sige, ituloy mo. Magpapadala na lang ako ng mensahe. Base sa paghahambing ng ating mga datos, makikita ninyong lahat na ang ating benta sa panahong ito ay tumaas ng 30% kumpara noon. Magpatuloy ka. Opo, sige po. Bakit hindi pa siya sumasagot sa mensahe ko? Marahil ay abala siya. O baka hindi niya lang nakita. Ginoong Zan, Kabilang narito ang ating mga lamang dagat.
Sige na. Tapos na ang pulong natin sa araw na ito. Nakita niyo ba yon? May tumawag kay Sir John na habi. Kailan pa kinasal si Sir John? Kanino siya kinasal? Bakit wala man lang tayong nabalitaan? Siguro galing siya sa mayamang pamilya. Ang galing niya para makuha si Sir John. May kakayahan din ang taong to. Hindi ko pa rin maisip na may nakakatiis sa pagiging cold ni Sir John. Nag-effort na ako pero wala pa ring reply. Baka naman bot lang, itong na-add ko sa WeChat. Hayaan na, maliligo na muna ako. Ano ba talagang binabalak ng babaeng ito? Ay, sino yan? Kakakuha lang ng certificate, nakalimutan na agad ang bagong hobby. Ginoong Zan. Bakit ka bumalik? Magbalot ka ng tuwalya. Pasensya na Ginoong Jan. Akala ko mag-isa lang ako, kaya hindi ako nag-ingat. Nakalimutan kong may lalaki na pala rito. Nakalimutan? Anong ginagawa mo? Paano mo makakalimutan? Hindi ba nag-message ka lang na hinihintay mo ang hobby mo sa bahay? Nakita mo? Mukhang nagpapanggap siyang inosente para akitin ako. Oo, nakita ko. Nakita mo pala. Bakit hindi ka nag-reply? Akala ko tuloy bot lang ang na-add ko. Nasa meeting. Sobrang busy ba na kahit ilang salita? Alang ay wala kang oras? Alam mo bang, ang scene zone ay napakabastos? Baka para sa'yo ay wala lang yon. Pero may naghihintay ng tanga rito na hindi alam kung hanggang kailan maghihintay. Pasensya na, mag-iingat na ako sa susunod. Hindi naman sa sinisisi kita. Tutal magsasama naman tayo ng isang taon. Pwede nating dahan-dahang ayusin ang mga gawin natin. Oo? Saan tayo matutulog? Sa master bedroom ka. Sa guest room ako. Magkahiwalay tayo ng tulog? Sabi ni Lola dyan sa akin, ay mapag-isa ka raw. At ayaw mong makipag-usap sa ibang tao. Dahil bago pa lang tayong magkakilala. Sigurado akong hindi mo pa kaya na makasama ako sa iisang silid. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tutal kasalang kontrata lang naman ito. At maghihiwalay din tayo pagkalipas ng isang taon. Ay hindi na mahalaga ang mga iyon. Gabi na rin naman kasi ngayon. Mauuna na akong matulog sa iyo. Ang bago kong asawa ay mukhang kawili-wili. Ginong Zan, ano itong ginagawa mo? Nakalimutan ko na, may ibang babae na pala rito. Naiintindihan ko. Ganoon din naman ako kagabi. Kaya naman, hindi ko sinasadyang akitin ka. Sige, Oh, bumili ako ng almusal. Kain tayo. Ayaw mo ba ng mga bicho-bicho? Sige, bibili na lang ako ng siopaw bukas. Para naman may makain ka. hindi ako kumakain ng mga street food. Ah, may gagawin pa ako kaya aalis na ako. Marami pa namang natirang bicho-bicho rito. Kung nagugutom ka, ay tikman mo lang. Masarap din naman ang mga street food. Masarap talaga ang mga iyan. Hello, Xiaojun. Nandito na ako. Nasaan ka na? Ah, na-traffic lang ako sa daan. Hintayin mo ako. Malapit na ako. Sige po. Haok Xuan, napakahusay mo talaga sa napakahalagang okasyon na ito. Puro mga sikat sa lungsod ng Jiang ang nandito. Narinig ko na ang pinakamayaman sa lungsod ng Jiang, na si Sir Zan ay darating din daw. Sa ganito kaimportanteng pagtitipon, nakakuha ka pa rin ng imbitasyon. Believe talaga ako sa iyo. Wala lang iyon. Ang pamilya kang sa lungsod ng Jiang ay kilala rin naman at may pangalan. Kaya madali lang kumuha ng imbitasyon. Hai Tong. Kang Haok Xuan. Suhong. Tulungan niyo ako. Sinamahan ko lang ang bestie ko sa blind date. Bakit nakita ko pa ang ex-boyfriend ko rito? Ano ba itong matinding malas na ito? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing hinahanap mo si Haok Xuan. May hinihintay lang ako rito. Tingnan mo ang sarili mo ngayong wala na ako. Suot ang napakamurang gown na yan. Pumasok ka pa rito. Wala ka ng mga magulang? Palamunin ka lang ng ate mo? Kahit anong gawin mo, wala kang mararating. Hoy, sino bang hinihintay mo rito? Huwag mong sabihing balak mong pumasok? Oo naman.
Ikaw, papasok sa loob? Nananaginip ka ba ng gising? Ang mga tao sa loob ay mga elite ng lungsod ng Jiang, hindi para sa isang dukha na galing sa probinsya. Sir John, hindi ba si Ginang yon? Sabi niya, lalabas siya kasama ang mga kaibigan. Bakit siya nandito? At kahit hindi pag-usapan ang pinagmulan mo, sa suot mong murang gown na yan, hindi ka talaga papapasukin. Tama nga sila, baduy ka na. Baduy pa ang suot mo. Hay nako, hindi ko talaga alam kung bakit nagustuhan ka ni Haoxua noon. Sir Zan, mukhang hindi mabait ang dalawang yan kay Ginang. Baka naman wala siyang imbitasyon kaya hindi makapasok. Kontakin mo ang host na si Sir Zhao. Pakiusapan mo siyang sunduin siya. Masusunod. Haitong, sabi mo pupunta ka sa party. Nasaan ang imbitasyon mo? Nasa kay Xiaojun yata ang imbitasyon. Naiwan ko. Naiwan daw? Siguradong wala ka talaga niyan. Sa bagay, sa ganitong klaseng party, bakit naman nila papayagang pumasok ang isang probinsyana? Kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin noon, baka sakali, katulad ka na rin ni Suhong na nakaangat na sa buhay at madali nang makakapasok sa mga ganitong lugar. Haitong, nagsisisi ka ba? Bakit naman ako magsisisi? Sa isang manloloko na gaya mo. Dapat lang nahiwalayan agad. Ikaw, Hay naku, Haoxuan, huwag mo nang kausapin ang hampas lupa na yan. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Kahit wala na siyang mapala, matigas pa rin ang paninindigan niya. Huwag na tayong magtagal dito at magpalamig kasama niya. Pumasok na tayo sa loob. Pasensya na po kung nahuli ako. Mga panauhin. Hi Tong, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. Ang mga taong mararangal na gaya namin, kahit saan magpunta ay may sumasalubong habang ikaw ay nababagay lang sa lamig at maghintay sa utos ng iba. nakakahiya naman na si Sir Zhao pa ang sumundo sa amin. Abala pa ito sa inyo. Kayo po ba si Miss Hai? Ikaw ba si Miss Hai? Opo, ako nga po. Pasensya na sa paghihintay. Pagpaumanhin ang aking pagkukulang, sumunod po kayo sa VIP lane. Salamat po. Pasensya na rin. Mauna na ako sa loob. Ikaw, paano nakilala ni Haitong si Direktor Zhao? Siguradong gumamit siya ng malanding babae na paraan para akitin si Direktor Zhao. Pasok na tayo. Bakit si Director Zhao? Umalis nang walang sinasabi. Pinapunta kaya siya ni Xiaojun. Wow, daming masarap na pagkain. Ang sarap naman ito. Papatikim ko rin ito kay Xiaojun. Anong ginagawa mo? Siyempre para bigyan ang walang hiyang katulad mo ng isang leksyon. Wala ka namang imbitasyon. Paano ka nakapasok dito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na si Sir Zhao? Mismo ang nagpapasok sa akin. Kaya nga may malaking problema rito. Haitong, hindi kaya ginawa mo ito para lang makapasok sa ganitong lugar. Binenta mo ang sarili mo. Ginamit ang iyong katawan. Kapalit ng imbitasyon ni Sir Zhao. Kaya pala nakipaghiwalay sa iyo si Haoxuan. Nakahanap ka na pala ng bagong malalapitan. Suhong, tumigil ka sa kalokohan mo. Huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo. Kung hindi dahil noon, bilang isang kerida na sumira sa aming relasyon, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Bakit akala mo ba ako pa rin ang dating Haitong na inaapi-api mo? Sinasabi ko sa iyo, ang mga nangyari noon, hindi ko na pinatulan dahil malawak ang isip ko. Sana sa susunod, huwag kang maging abusado masyado. Ikaw, Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating bida para sa gabing ito, si Sir Zhan ng Wansheng Group. Narito na si Sir Zan. Sir Zan. Sa dami ng mga tao rito, hindi ko makita ang mukha ni Sir Zan. Bakit kamukha ng likod niya si Ginoong Jan? Ay hindi maaari iyon. Ang isang clerk na gaya ni Ginoong Zan, paano siya makakarating sa ganitong lugar? Haitong, bakit ka nakatitig kay Sir Jan? Hindi pa ba sapat na nakuha mo si Sir Zhao? Pati ba si Sir Jan ay lalandiin mo? Pinapayuhan kita. Ang isang taong gaya ni Sir Jan ay hindi mo kailanman mapapantayan. Haitong, hindi ko akalain na ganyan ka palang uri ng babae. Mabuti na lang at naghiwalay tayo noon. Grabe ka namang magsalita, baka isipin ng mga hindi nakakaalam na ikaw ang nakipaghiwalay kay Haitong. Xiaojun, Kang Haoxuan, malinaw na ikaw ang unang nagtaksil noon, kaya ka hiniwalayan ni Haitong. Bakit ngayon ay siya pa ang nagmukhang mali? Ang galing mong magbaliktad ng katotohanan. At ikaw na isang kerida ka, dapat ay nagtatago ka lang sa dilim at mahiya ka sa iyong ginagawa. Pero heto ka at nagpapakita pa sa publiko. Bakit ang kapal ng mukha mo? Ikaw. Anong ikaw? Subukan mo pang tumingin at dudukutin ko ang mga mata mo. Haoxuan, tingnan mo sila. Tara na bago ka pa lalong mapahiya. Haitong, bakit hinahayaan mo silang laitin ka? Dapat ay lumaban ka rin sa kanila. wala akong panahon para makipagtalo sa kanila. Bakit ngayon ka lang dumating?
Kasalanan ito ng sasakyan ni Niansheng. Na-traffic kasi kami sa daan. Niansheng, Oo. Kumusta po, Ate Haitong? Niansheng, ang laki mo na at isa ka ng ganap na lalaki. Lalo ka pong gumaganda, Ate Haitong. Hay, pinipilit na naman ako ni Mama sa blind date. Punta muna ako doon. galingan mo. Huwag mo naman akong batiin. Balita ko ay may asawa na si Ate Haitong. Oo, kakasal lang namin. Maayos ang naging plano ni Director Zhao. Alam niyang ayaw niyo sa maingay na lugar, kaya nagpareserba siya sa ikalawang palapag? Sir John, ano po ang tinitingnan niyo? Sige nang, bakit may kasama siyang ibang lalaki? Baka? Normal na kaibigan lang. Baka naman. Nagkataon lang talaga. Lumabas ka. Opo. Ang saya mo yata. Baka naman ayaw mo na. Sa asawa mong masyadong simple, kaya naghahanap ka na ng iba rito. Bakit hindi ko nabalitaan na may boyfriend ka na pala? Nagkataon lang na nagkakilala, kaya pinagtiyagaan ko na muna. Ibig sabihin ba niyan ay hindi mo mahal ang boyfriend mo? Bago pa lang kami, kaya hindi ko pa masasabing mahal ko siya. Oh, mabuti naman. Oh, wala lang ito? Sasagutin ko lang ang tawag na ito doon. Sige. Ginong Jan, bakit ka napatawag bigla? Nasaan ka ngayon? Nasa isang party ako ngayon. Party. Oo, may blind date ang bestie ko ngayon. Pinilit niya akong sumama para may kasama siya. Alam mo ba, ang gara ng party na ito. Muntik ko na ngang makita ang pinakamayaman. Ikaw. Bakit hindi mo ito itinago sa akin? Bakit ko naman itatago sa iyo? Wala naman akong ginagawang lumalabag sa batas. Ay oo nga pala, wala pa ang bestie ko. Hahanapin ko muna siya, kaya ibababa ko na ito. Nasaan na kaya si Xiaojun? Bakit wala pa siya? Haitong, Ano iyon? nandito ako ngayon para sa iyo. Bakit mo ako hinahanap? Alam kong pumunta ka sa party na ito dahil sa akin. Ha? Haitong, aminin mo na. Alam kong hindi mo pa ako nakakalimutan. May sira ka ba sa ulo? Aalis na ako kung wala ka nang sasabihin. Dahil hindi mo ako makalimutan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para mapalapit ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Boyfriend ka ba niya? Wala kang pakialam. Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka tumigil. Kung hindi ka naman pala niya boyfriend, bakit ka nakikialam? Hindi ko akalain na sikat pala ang wifey ko. Ginoong Jan. Halika na rito. Oh, Sino ka na namang nagmamarunong? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ako ang asawa niya. Haitong, kasal ka na. Kaya anong kailangan mo sa wifey ko? May iba pa ba? Ginoong Jan, ang galing mo kanina. Saan galing ang suot mong damit? Bakit ka pala nandito? Pag-usapan natin sa bahay. Saan? Sa bahay? Kaya pala ngayong araw, ay may business trip ka kasama ang pinuno. Kung hindi dahil doon, hindi ko malalamang sikat ang wifey ko sa ibang mga lalaki. Aksidente lang ang lahat. Ginoong Zan, nagsiselos ka ba? Hindi. Heto, para sa iyo. Panghimagas? Oo. Hindi ito ordinaryong panghimagas. Para ito sa pinakamayaman. Masarap ito. Dinalhan kita para matikman mo. Haitong, mayaman na anak ba ang dalawang iyon? Oo, parang ganoon na nga. Hindi ako katulad nila. Wala akong ganoon kalaking pera. At saka, hindi ako basta-basta makakapasok sa mga mamahaling banquet hall na ito. Hindi ka ba naiinis na? Panghimagas lang ang dala ko? Bakit naman ako maiinis? At saka, hindi naman iyan ang dahilan kaya kita pinakasalan. Hindi ka naman walang silbi. Gwapo naman ang mukha mo. Sa totoo lang, mayaman din ako? Sige na, naintindihan ko na. Heto, para sa iyo ito. Bakit mo binibigay sa akin ang bank card? Ginoong Jan, sa pagsasama natin, napansin ko na, lagi mong itinatanong sa akin kung ayaw ko ba na hindi ka isang mayaman na anak. Siguro ay nawawalan ka ng tiwala sa sarili. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pinakasalan na kita, kahit na ito ay kasalang kontrata, ay hindi ako titingin sa iba. Para patunayan ang katapatan ko, ang card na ito, ay tanggapin mo na. Hindi ko kailangan yan. Tanggapin mo na ito. Nakatira ako sa bahay mo ng libre. Hindi ito tama. Ituring mo itong bayad sa renta. O kaya ay, allowance mo na rin. Ako? Oo. Dahil sa gwapo mong iyan, at libreng pagsasama natin, ay parang lugi ka naman. Hayaan mo akong maranasan ang pakiramdam ng may gwapong asawa. Anong ginagawa mo? Binigyan mo na ako ng pera. Kaya dapat lang napagsilbihan kita ng mabuti. Sandali lang, sandali lang.
Hindi ko pa nadidiligan ng mga bulaklak. Kailangan ko munang magdilig. Alam ko namang hanggang salita ka lang. Nakatanggap ako ng imbitasyon para sa interview sa Wansheng Group. Ano ka mo? Sa Wansheng? Oo. Yung pinakasikat na kumpanya sa bansa. Kapag nakapasa ako sa interview, siguradong dodoble ang sahod ko. Nagkataon nga naman. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko ay siguradong magtatagumpay ka. Sana nga magkatotoo ang sinabi mo. Haitong, mula sa isang prestihiyosong universidad at may karanasan na rin sa trabaho. Maganda ito. May asawa ka na pala at may asawa, wala pang anak. Opo, bagong kasal lang kami. Pero wala pa kaming balak magkaanak sa ngayon. Pasensya na. Hindi tumatanggap ang kumpanya ng may asawa, wala pang anak. Miss Haitong, maaari ka nang umalis. Bakit po? Wala pa naman akong balak magkaanak. Hindi ito makakaapekto sa trabaho ko. Sinasabi mo lang iyan kapag tinanggap ka namin at bigla kang nabuntis. Bibigyan ba kita ng maternity leave o hindi? Miss Haitong, sana'y maintindihan mo, ginagawa namin ito para na rin sa iwas disgrasya. Pero kung lahat ng kumpanya ay ganyan ang isip, mawawalan ng pagkakataon ng mga babae. Ito ay malinaw na lait sa babae. Hindi na namin problema iyon. Miss Haitong, lumabas na kayo. Sir Zan, bakit po kayo nandito? Bibigyan kita ng 3 minuto para pabalikin ang babaeng iyon. Tanggapin mo siya sa trabaho. Po? Ano? Hindi mo ba naintindihan? Naintindihan ko po. Tatawagin ko lang po ulit ang babaeng iyon. At isa pa, kapag nanglait ka pa sa mga aplikante, layas ka na agad. Opo. Anong klaseng sikat na kumpanya ito? Ang kakapal ng mukha. Nilalait pa ang mga babae. Hindi ko na kayo pagsisilbihan. Miss Hai, sandali lang. Miss Hai, congratulations. Tanggap ka na sa aming kumpanya. Tanggap na ako. Talaga? Siyempre. Pero, hindi ba't kanina lang ay ayaw nyo sa akin? Dahil may asawa. Wala pang anak? Naging makitid lang ang isip ko kanina. Sabi ng aming CEO, ang kumpanyang ito ay hindi nanlalait sa mga babaeng may asawa. Wala pang anak. Mabuti naman at makatao ang sinabi ng CEO nyo. Sasamahan ko po kayo para sa mga papeles. Oo nga pala. Tanggap na ako sa Wansheng. Dapat lang iyan dahil sa galing mo. Hindi naman. Sinasabi ko sa'yo. Muntik na ako. Akala ko talaga wala na akong pag-asa. Hindi mo kailangang mag-alala sa trabaho. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, ako ang bubuhay sa'yo. Sa kakarampot mong pera, itabi mo na lang iyan para kay Lola Zan. Bubuhayin ako? Akala mo ba ikaw ang pinakamayaman? Haitong, sa totoo lang, ako. Uy. Sabi sa akin ni Xiaojun, ang pinakamayaman daw ay walang babae sa tabi niya. Bakit mo naman tinatanong iyan? Iniisip ko lang, sobrang yaman ng pinakamayaman na iyon. Pero bakit wala siyang babae sa tabi niya? Hindi kaya. O baka may tinatago siyang problema. Halimbawa, hindi siya uubra sa kama. Bakit ka ba masyadong emosyonal? Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Ayaw ko sa mga taong mahilig sa tsismis. At isa pa, hindi siya mahina sa bagay na iyon. paano mo naman nalaman? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Paano ko malalaman kung ayos ba ang pinakamayaman? At huwag mo na akong tawaging Ginoong Zan. Tawagin mo na lang akong Zan Yin. Ano? Masyadong formal ang Ginoong Zan. Baka may mahalata si Lola. Zan. Zan Yin. Haitong, dito na ang magiging pwesto mo. Salamat po. Nabalitaan nyo ba? Dapat ay tanggal na ang babaeng iyan. Pero hindi ko alam kung bakit pinabalik siya ng interviewer. Ano pa nga ba? Siguradong may backer na ginamit iyan. Hoy, bago. Sabihin mo nga kung paano ka nakapasok. Pumasa ako sa interview. Huwag ka nang magpanggap. Tanggal ka na kahapon. At isa pa, hindi tumatanggap ang kumpanya namin ng mga may asawa, wala pang anak. Bakit ikaw pa ang kinuha nila? Balita ko ay mahilig sa babae ang interviewer. Huwag mong sabihing, Huwag kayong mag-imbento. Pumasok ako rito ng marangal at dumaan sa pagsusulit. Sinong maniniwala? Kung ayaw mong aminin, bahala ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kahit gaano pa kalakas ang backer mo dito sa akin, dapat kang sumunod sa mga patakaran ko. Huwag kang mag-isip ng mga bagay, nasipsip sa mayaman o sikat agad. Sige na,
Napagod ako sa dami ng sinabi ko. Ipagtimpla mo ako ng kape. Pasensya na. Nandito ako para magtrabaho, hindi para paglingkuran ka. Ako ang iyong supervisor. Anong ginagawa mo? Sabi ko na sa'yo, dito sa akin, dapat kang sumunod sa mga patakaran ko. Kung hindi, gaya ng basurang bag na ito, lumayas ka na rito agad. Ikaw ang dapat na lumayas dito. Ikaw dapat ang lumayas dito. Sir Jan. Sir Jan, bakit po kayo nandito? Hindi ko alam na ikaw ang nasusunod dito. Hindi sumusunod ang mga empleyado, kundi sa mga patakaran mo ba? Hindi po, Sir Jan, nagkakamali kayo. Tinuturuan ko lang ang bago ng patakaran. Ito ba ang paraan mo ng pagtuturo ng patakaran? Sekretarya Sung, kung may bullying, paano ito dapat ayusin? Sisibakin ang nambubuli. At sa lahat ng negosyo ng Wansheng, hindi na sila tatanggapin kailanman. Sir Jan, hindi ko po sinasadya. Hindi ko sinasadyang mahulog ang bag. Pupulutin ko na po ito ngayon. Haitong, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang mahulog ito. Pangako, hindi na ito mauulit. Haitong, patawarin mo na ako. Sige na, patawarin mo na ako. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho. Hayaan mo na. Sir Jan. Kung mauulit pa ito, parurusahan ka ng mabigat. Opo, hindi na po mauulit. Sir Jan, gusto ko po kayong makausap. Sige. Bahala ka na. Mukhang malakas ang kapit ng bago. Pati si Sir Jan ay nagsalita para sa kanya. Sir Jan, hindi mo ba sa tingin ay dapat kang magpaliwanag? Anong ipapaliwanag? Sir Jan ang CEO ng Wansheng Group, ang pinakamayaman sa Jiang City. Ginoong Zan ang katotohanan ito ay hindi tugma sa sinabi ni Lola Jan. Ako. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo ang tunay kong pagkatao. Alam ko na. Sinusubukan mo lang ako, di ba? Nagpanggap na parang ordinaryong tao para makasama akong mamuhay. Tapos pinapanood akong parang payaso na pinag-uusapan ng tungkol sa pinakamayaman. Sir Zan, tingin mo ba ay isa akong katatawanan? Haitong, hindi ko kailanman naisip iyon. Kundi, Ginoong Jan, salamat sa pagsubok sa akin. Pero hindi ako nakakaramdam ng karangalan. At hindi mo na kailangang mag-abala pa. Dahil tayo ay nasa kasalang kontrata lang. Pagkatapos ng 1 taon ay wala na tayong kinalaman. Sa iyo at sa malawak mong ari-arian ay wala akong kahit anong interes. Haitong! Ginoong Zan ay mali. Sir Zan, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ang babaeng ito sa loob ay matagal nang nakikipagtalo kay Sir Jan. Hindi kaya siya ay may ibang balak kay Sir Jan. Haitong, Ano yun, Sir Zan? bumili ako ng paborito mong yutiao. Sabay na tayong kumain. Ihahatid kita sa trabaho pagkatapos. Huwag na lang. Kung makikita tayo ng iba, baka isipin nilang ginagamit ko lang si Sir Jan. Hindi iyon maganda. Nga pala, kung ang marangal mong tiyan ay hindi kaya ang pagkain sa tabi ng daan, hindi mo kailangang mag-adjust para sa akin. Sa wakas, nakaabot din. Haitong, huli ka. Bawas 500 yuan na sahod. Hindi ako huli. Dumating ako sa tamang oras. Patakaran ng kumpanya. Ang mga bagong empleyado ay dapat maaga ng kalahating oras. Bakit hindi ko alam ang patakarang iyan? Wala naman iyan sa handbook ng mga empleyado. Ang mga nakatagong patakaran ay patakaran pa rin. Ang isang tulad mo ay gustong akitin ang CEO. Pwes, bibigyan kita ng leksyon. Halo, Lola. Yan, kumusta na ang pagsasama niyo ni Haitong? Lola, mukhang nagalit ko si Haitong. Naku, kahit mukhang mabait at masunurin si Haitong, mayroon din siyang sariling dangal. Siguradong naramdaman niyang pinaglalaruan mo siya, kaya siya nagalit. Lola, paano ba amuhin ang isang babae? Simple lang, malambot ang puso ni Haitong. Maging tapat ka lang. Paglutuan mo siya ng mga paborito niyang ulam at humingi ka ng tapat na paumanhin sa kanya. Siguradong lilipas din ang lahat. Ganun lang ba kasimple? Siyempre naman. Teka,
Parang mali. Bakit parang masyado kang nag-aalala kung galit ba si Haitong? Ikaw na bata ka. Gusto mo na ba si Haitong? Pakiramdam ko lang ay hindi magandang magsinungaling sa kanya. Kaya gusto ko lang humingi ng tawad. Lola, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ibababa ko na ito. Itong batang ito talaga. Ang bango naman. Ginoong Zan, Nandito ka na pala. ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Oo. Kain na tayo? Ginoong Jan, ang mga pagkain gawa ng mamahaling kamay na yan. Hindi ko yata kayang kainin. Hi, Tong! Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat inilihim sa iyo. Taos puso, akong humihingi ng tawad. Patawad. Nangyari na ang lahat. Kumain na muna tayo. Kumusta ang lasa? Ayos naman. Subukan mo rin. Hindi pa ito luto. Malalason tayo rito. Niloloko mo ba ako? Niloko mo rin naman ako kaya patas na tayo. Haitong, huli ka na naman. Bawas na naman ng 500 yuan na sahod. Kalahating oras na akong maaga rito. Bakit binabawasan pa rin ang pera ko? Sinabihan kang pumasok ng kalahating oras na maaga. At pumasok ka nga ng ganoon lang. Ano pa ba dapat? Ang kumpanya ay ating tahanan. Kaya dapat ay maaga tayong dumarating para itaguyod ito. Kung pinapapunta ka ng kalahating oras na maaga, dapat ay 1 oras kang maaga. Iyon ang tinatawag na dedikasyon. Anong kumpanya ang tahanan ko? Hindi naman nababawasan ang pera ko kapag gabi na ako umuwi sa bahay. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sir Zan, tinuturuan ko lang po ang baguhan ng mga patakaran. Huli na rin si Sir Jan. Magkano ang ibabawas sa kanya? Bawas sahod. Sir Jan, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawang bawasan ang pera nyo. Haitong, wala ka talagang galang. Sabi mo ang kumpanya ay ating tahanan na dapat nating paunlarin ng maaga. Maaga ako ng kalahating oras pero binawasan mo pa rin ako. Kung si Sir Jan ang tumatayong ulo ng pamilya, hindi ba dapat ay kahit 2 oras siyang maaga sa kumpanya para hindi mo rin siya bawasan ng pera? Ikaw, Bakit hindi ko maalala na may patakaran ng kumpanya na dapat pumasok ng kalahating oras ng maaga ang mga bago? Sir Jan, ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Hindi ko akalain na si Supervisor Liu ay ganito katapat sa kumpanya. Sige, kung ganoon ay pakiusap, si Supervisor Liu tuwing umaga ay pumasok ng 1 oras at kalahati ng maaga para paunlarin ang kumpanya. Ang iba naman ay pumasok sa normal na oras. Sir Jan, Ay, oo nga pala. Huwag kalimutang mag-time in. Mahuli lang ng 1 minuto. Bawas agad ng 1,000 yuan. Supervisor Liu, sa inyo na po nakasalalay ang kumpanya. Hello ate. Bakit po? Tongtong, pinag-isipan ko itong mabuti. Sa tingin ko ay masyadong mabilis ang pagpapakasal mo. Hindi pa nagkikita ang mga magulang nyo. Hindi ko rin alam kung ang asawa mo ay mapagkakatiwalaan ba talaga. Kaya naisip ko, baka pwedeng makipagkita ako sa pamilya niya para naman masigurado ko ang lahat para sa iyo. Sige po. Itatanong ko sa kanya kung kailan pwede ang pamilya niya. Sige. Nako, magkikita ang mga magulang. Hindi naman pwedeng ito lang ang suot ko. Bibili muna ako ng bagong damit. Hello? Hailing, bakit ka na naman nag-aaksaya ng pera? Bakit may bawas na naman na mahigit 1,000 sa card na ito? Di ba napag-usapan na natin na makikipagkita tayo sa pamilya ng nobyo ni Haitong? Naisip ko lang bumili ng bagong damit para maging presentable. Baka kasi maliitin nila tayo. Paano kung apihin nila si Haitong? Anong damit ang mahigit 1,000? Yung mga 40 o 50 sa bangketa. Hindi ba sapat iyon para sa iyo? At saka, hindi mo ba kilala kung anong klaseng tao si Haitong? Kailangan mo pa bang mag-ayos para sa kanya? Ang pagpunta ko ang pinakamalaking karangalan niya. Pero, Alam mo ba kung gaano kahirap kumita ng pera? Kung hindi ka makakatulong sa akin, huwag ka nang mag-aksaya ng pera araw-araw. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, ibalik mo agad ang damit na iyan. Manager Joe? Manager Joe, hinugasan ko talaga itong mga ubas para sa iyo. Gusto mo bang tikman? Tikman natin. Kumusta?
Matamis ba? Matamis. Ay Manager Zhao, may asawa ka na? Napakabait mo sa akin, ang asawa mo sa bahay. Hindi ba siya magagalit? Maglakas loob siya. Lahat ng kailangan niya. Ako ang nagbibigay. 3 taon na sa bahay ko pero hindi makabuo ng anak. May gana pa siyang pakialaman ako. Kung wala pala siyang silbi, bakit hindi ka pa makipagdiborsyo sa kanya? Madaling sabihin iyan, pero noong una, utang sa bahay at kotse ay kasama kong binayaran ni Hailing. Kung magdidiborsyo kami, mahahati ang mga ito sa kanya. Maliban na lang kung aalis siyang walang bitbit. Kung hindi, bakit ko pa kakawalan ang isang libreng katulong? Bakit hindi ka pa rin nagsasalita? Mas mahal mo ba siya? Ay nako, iniisip ko lang ang pinagsamahan namin noon. Kung paano sasabihin sa kanya ng maayos. Huwag kang mag-alala, syempre mas gusto kita. Sinong may kailangan ng gusto mo? Ang gusto ko ay maging Mrs. Zhou. Dapat ko na ba talagang ibalik to? Paano kung makita nilang hindi maayos ang suot ko at maliitin nila si Haitong? Hoy, ano bang ginagawa mo? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Panganay na ate, bago pa lang ang coaching ito. Rolls Royce po ito. Mister, pasensya na po talaga. Kung gusto niyo po, ipagawa niyo na ang kotse at babayaran ko po kayo. Wala kong oras para dyan ngayon. Ganito na lang po, mister. Ito po ang numero ko. Kapag po naayos na ang kotse, tawagan niyo ako. Kahit magkano po ay babayaran ko. Numero ng telepono? Mister, kung hindi po kayo nagtitiwala, ito po ang ID ko, pati na rin ang household register ko. Iwan ko po muna ang mga ito sa inyo hanggang sa mabayaran ko kayo. Ayos lang po ba? Mukhang tapat naman ang babaeng ito. Sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Maaari ka nang umalis. Salamat po, mister. Hello, Sir Zan? Napatawag po kayo? Huwag ka nang daldal. Di ba magkikita tayo ngayon? Nasaan ka na ba? Huwag mo nang itanong. Itong bagong kotse ko, nagasgasan lang naman sa daan? Sige, parating na ako. Ano? Ate, anong sasakyan ang sinasabi mong nagasgasan mo? Rolls Royce. Haitong, hindi ba sobrang mahal niyan? Medyo mahal nga. Nako, anong gagawin ko ngayon? Ilang araw na akong pinapagalitan ni Kuya sa gastos ko. Kapag nalaman niya ito, tiyak na magagalit lang siya. Hindi niya ako bibigyan kahit $1. Konti lang ang aking sikretong pera. Hay, anong gagawin ko? Huwag ka munang mag-alala. Gasgas lang naman yan. Baka hindi naman ganoon kamahal ang paggawa. At marami rin akong naitagong sikretong pera. Pag pinagsama ang sa atin, baka sapat na iyon. Hindi pwede iyan. Paano ko gagamitin ang pera mo para sa problema ko? Magkapatid tayo. Huwag mo nang isipin iyon. Ayos lang. May paraan din para maayos ito. Ginong Jan, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Hinihintay kita. Hinihintay? Para saan? Ang ibig kong sabihin, hinihintay kitang mag-midnight snack. Salamat, Ginoong Zan. Pero wala ako sa mood ngayon. Kumain ka na lang mag-isa. Magpapahinga na muna ako. Haitong, may nangyari ba? Ako ang iyong asawa sa papel ngayon. May karapatan akong malaman ang lahat tungkol sa iyo at damayan ka sa iyong mga problema. Wala naman talagang malaking problema. Tungkol lang ito kay ate. Nagasgasan niya ang isang Rolls Royce kanina. Kailangang magbayad ng danyos. At baka wala kaming sapat na pera. Rolls Royce? Anong kulay nito? Kulay itim. At parang limited edition pa ito. Bukod sa sasakyan ko, mukhang kay Lu Dongming iyon. Huwag mo na itong alalahanin. Ako na ang bahala rito. Hindi naman pwede yon. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa Jiang City. Pera mo pa rin yan. Hindi ko hahayaang bayaran mo to para sa akin. Mag-asawa tayo. Dapat tayong magkasama sa hirap. Pero peke lang naman tayo. Pagkatapos ng 1 taon, ay maghihiwalay na tayo. Magiging magkakilala na lang tayo sa susunod. Magkakilala na lang. Naku, basta hindi ko kailangan ng tulong mo sa pambayad. Huwag kang mag-alala, hindi ko babayaran yan. Ang kotseng nabangga ng ate mo ay mukhang sa kaibigan ko. Marami silang mamahaling sasakyan at may sarili rin silang talyer. Hindi siguro to magastos. Itatanong ko para sa iyo, para makapaghanda ka rin. Talaga ba? Salamat sa iyo, Ginoong Zan. Walang anuman. Hello, Sir Jan. Napapadalas ang tawag mo ah. Sabihin mo, anong kailangan mo? Lu Dongming, ang nakagasgas sa kotse mo ngayon ay ang ate ng asawa ko. Ate,
ng asawa mo pala. Nag-away ang magkakampi. Sabihin mo na, magkano ang dapat bayaran? Ano bang sinasabi mo? Ate ng asawa mo na, yan, paano ko siya pagbabayarin? Sa tingin mo ba, kailangan ko ang pera na yan? Hindi, kailangang magbayad. Pero wag masyadong malaki. Natatakot ako na baka silang dalawa ay hindi kayanin ang halaga. Naintindihan ko na. Takot kang mag-alala ang asawa mo at hindi tanggapin ang tulong mo. Zanyin, anong nangyayari sa iyo? Ang ating mabilis kumilos na Sir John, bakit ngayon? Kapag humihingi ng tulong, ay napakaingat mo na. Talagang kontrolado ka na ng asawa mo. Ludong Ming! Sige na. Hindi na ako magbibiro. Pagbibigyan ko ng pagmamahal mo bilang formalidad na lang. Magbayad na lang ng 9,000. Sige, ibababa ko na. Sandali lang, Zanyin, kung talagang gusto mo siya, sabihin mo na agad sa asawa mo, kundi baka mamaya ay, hello. Ginoong Zan, pwede ba akong pumasok? Maaari ba akong pumasok? Siyempre. Huwag kang mahiya. Bahay mo na rin ito ngayon. Pumunta ka lang kung saan mo gusto. Hindi mo kailangan ng pahintulot ko. Sige. Nga pala, natanong mo na ba ang kaibigan mo? Natanong ko na. Sabi niya, kailangan ng mga 9,000. 9,000 lang ba talaga? Isang Rolls Royce iyon. Akala ko aabot iyon ng daan-daang libo. May sarili silang talyer, kaya hindi ito masyadong magastos. Mabuti naman. Para hindi na kami mag-alala ni ate. Nga pala, Ginong Zan, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Tungkol ito sa ate ko. Gusto niyang magkita ang ating mga pamilya. Para makilala ang isa't isa. Ayos lang ba sa iyo? Dapat lang iyon. Sa usapin ng pagpapakasal, dapat ay may kasalang marangal. Hindi dapat laktawan ang pag-uusap ng pamilya. Sa totoo lang, naging pabaya ako. Naku, wag mong sabihin niyan. Kunwari lang naman ang kasal natin. Ito ay, dahil sa gipit lang naman, na pumayag si Ginong Zan, natulungan ako kay ate. Ay sapat na para magpasalamat ako. Ikaw, hindi ka na ba galit sa akin? Matagal na akong hindi galit sa iyo. Bakit Ginoong Zan pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba napag-usapan na natin ito? Oh. Janyin, matutulog na ako. Magandang gabi, Zanyin. Magandang gabi. Hello ate. Nalaman ko na. Ang kotse, 9,000 lang ang babayaran. 9,000, mabuti naman. Kaya ko pang bayaran ang 9,000. Salamat sa iyo, Tongtong. Huwag ka nang mahiya sa akin. Oo nga pala ate. Nag-usap kami ni Janyin. Magkikita ang pamilya natin ngayong weekend. Sige, maghahanda ako ng mabuti. Ano bang ginagawa mo? Hindi ba pupuntahan ang ate mo? Kaya dapat lang na magbihis ng formal. Guwapo ka naman talaga. Pero hindi kailangan ganito ka-formal. Simple lang ang ate at kuya ko. Hindi sila tulad ng mga big boss na kinikita mo. Magpapalit ako ng suit na hindi masyadong seryoso. Hindi naman kailangang mag-suit. Hindi ba't napag-usapan na natin? Itatago natin ang totoo mong pagkatao sa ate ko? Kaya normal na tao ka lang dapat. Sino bang normal na tao ang nagsusweet sa dinner? Pero puro suit lang ang meron ako sa bahay. Eh di bumili tayo ng bago. Tara na, ngayon na agad. Hi. Uy, maganda rin ito. At isa pa itong couple shirt. Isa sa iyo, isa sa akin. Sukatin natin. Ayoko. Pwede na rin ng damit na mura lang. Sasabayan kitang magsukat. Ako. Sige na nga. Halika. Bagay sa iyo ang damit na iyan, Pogi. Bakit hindi mo nabilhin? Masyadong magaspang ang tela. Ayoko nito. Ano sa tingin mo? Bagay ba? Bagay? Sir, kung ayaw niyo po ang damit, pwedeng hubarin na muna. Ibabalik ko lang sa dati. Magbabayad ako. Sige po, sir. Bakit ka nagmamadaling magbayad? Hindi pa nga natin napag-isipan. Sinukat na kaya bibilhin na. At sa tingin ko maganda ang tela. Pero, ito ay totoong couple shirt. Bakit? Peke lang ang kasal natin para sa totoong magkasintahan ito. Kasal pa rin kahit peke. Sir, tapos na po ang bayad. Balik po kayo ulit. Tara Uy, na. saan tayo pupunta? Bumili tayo ng bagong damit kaya dapat tayong mamasyal sa labas. Tara. Zanyin, Saan ka galing? bumili ako ng skewers para sa iyo. Sobrang anghang nito at masarap. Tikman mo.
Sobrang anghang. Oh, Hindi ako kumakain ng street food. sabi mo rin dati hindi ka kumakain ng youtiao. Pero ngayon bumibili ka na araw-araw. Masarap talaga ito kaya tikman mo. Bilis na. Masarap ba? Sa'yo na lahat. Pagod na pagod ako. Gutom ka na siguro sa tagal nating paglalakad. U-order na ako ng pagkain. Lagot na. Anong nangyari? Ay naku. Balak ko sanang bumili ng mga halamang dekorasyon. Pero huli na, para bumili ngayon. Gusto ko pa namang ipakita kay ate bukas. Hayaan mo ako ang bahala. Sekretarya Song, padalhan mo ako ng mga halaman. Yung mga rare, sana. Wow, ang ganda naman ito. Zanyin, ang galing mo talaga. Basta gusto mo, ayos na. Gusto ko. Pero, ang laki nito siguradong mahal to. Magkano ba? Para kanya-kanya tayo. Hindi naman kailangang maging ganito kalayo. Ay hindi naman sa ganoon. Ito ang dapat kong gawin. Tutal, peke naman ang kasal natin. Pero ikaw na CEO. Siguradong hindi mo alam ang presyo. Tatanungin ko na lang si sekretarya. Song, bukas. Sige, matutulog na muna ako. Anong nangyari? Bakit namaga ng ganito ang labi ko? Zanyen. Bakit pati labi mo ay namaga rin? Kumain tayo ng sobrang anghang kahapon. Malamang mamamaga talaga. Tsaka medyo namagalang naman ito. Hindi pwede ang ganoon. Ngayong araw ang pagkikita ng ating mga magulang. Kapag nakita nila na parehong namaga ang mga labi natin. Paano kung magkamali sila ng akala? Anong maling akala? Siyempre yung maling akala. Baka akalain nila na may relasyon tayo. May relasyon naman talaga tayo. Tsaka isa pa, kung magkamali man sila ng akala, hindi ba pinapatunayan lang nito na totoo ang kasal natin? Anong masama doon? Siyempre masama iyon sa reputasyon ko. Kapag nagkanya-kanya na tayo balang araw, paano pa ako makakapag-asawa? Hindi pwede. Kailangan ko nang maglagay ng gamot sa pasa. Tama. Gusto mo pang mag-asawa? Managinip ka ng gising. Mahihirapan ka mag-isa. Ako na ang tutulong sa iyo. Sige na nga, ilagay mo na. Hala, nabasag ang gamot. Kuya, nandito kami para makita ka. Lola. Ay nako, pasensya na sa malabo kong mga mata. Bakit ba wala na akong makita nitong mga nakaraan? Sabi ko naman sa'yo, bumili ka na ng salamin pero hindi ka naman nakikinig. Tara na at bumili na tayo ngayon. Sandali lang Lola, hindi po ganoon iyon. Patay na talaga. Sira na ang dangal ko. Kumusta? Hipag ako ang kapatid ni Zanyin. Ako si Zan Yichen. Kumusta? Ang ganda talaga ng jeans ng pamilya Zan. Lahat kayo ay mga gwapo. Marunong talagang magpatawa si Hipag. Kaya pala napaikot mo ng husto ang kuya ko. Ha? Kumusta? Yin, gusto mo pa bang makipagdiborsyo kay Haitong? O baka naman bihag na bihag ka na niya? Oobserbahan ko muna siya. Titingnan ko lang kung ano ang sinasabi ni Zan Yichen. Nagseselos ka, pati sa sariling kapatid. Ang tigas talaga ng ulo mo. Anong pinag-uusapan nyo? Mukhang masaya kayo ah. Kuya, pinupuri ka ni Hipag. Naguwapo ka raw. Talaga ba? Hindi may kumakatok sa pinto. Siguro si ate na iyan. Ate, kuya, hali kayo, pasok kayo. Kanina pa ba kayo naghihintay? Hindi naman pala malaki ang bahay na ito. Ate kuya, kumusta po kayo? Siya na ba ang... Ate, siya si Janyin. Ang guwapo naman ng bayaw ko. Haitong, ang galing talaga ng panlasa mo. Ate, Huwag na tayong tumayo rito. Handa na ang pagkain, kaya tayo na sa hapag. tara. Kapag talaga akala mo naman, ay piging sa palasyo. Huwag kang ganyan. Bakit totoo naman ang sinasabi ko? Isang empleyado lang na sumusuweldo ng $5,000. Ano naman kung gwapo siya? Makakabayad ba siya ng utang sa kotse at bahay? Tumahimik ka na lang. Ate ni Haitong, balita ko ulila na kayong magkapatid mula bata. Ikaw ang nagpalaki kay Haitong nang mag-isa, talagang napakahusay mo. Hindi naman po, Lola.
Mabait at masunurin si Haitong bata pa lang, kaya hindi naman ako masyadong nahirapan. Simula nang mapangasawa ko si Hailing, sa akin na umaasa ang magkapatid na yan. Kaya syempre, hindi siya mahihirapan. Kuya, parang mali naman po ang sinasabi nyo. Simula nang tumira ako sa bahay nyo, nagbabayad ako ng upa buwan-buwan, at ang paglilinis ng bahay, at iba pa, kami ang gumagawa ng lahat ng iyon. Paano nyo nasabing palamunin ako? Hindi, anong silbi ng pag-uusap tungkol sa mga maliliit na bagay na yan ngayon? Ang katotohanan ay walang trabaho at hindi kumikita ang ate mo, kaya ako pa rin ang bumubuhay sa pamilyang ito. Iyan ay dahil pinilit mo, ang ate ko na mag-resign, para magkaanak. Kung hindi dahil sa iyo, baka general manager na ang ate ko ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang anak, di ba? Ikaw, Zo Honglin, tumigil ka na nga. Lalamig na ang pagkain, kain na muna tayo, pamilya tayo rito kaya huwag na magsumbatan, hindi ba kuya? Tama. Hailing, nauuhaw ako. Ang init nito. Gusto mo ba akong mapaso? Kahit ganito kasimpleng bagay, hindi mo magawa. Sige, ikukuha na lang kita ng bago. Kuya, may maligamgam na tubig sa kusina. Kung gusto mong uminom, kumuha ka mag-isa. Nakita ko na. Bakit ako ang magsasalin? Sayang naman ang misis kung hindi gagamitin. Kuya ni Haitong, mukhang mali yata ang sinasabi mo. Tama po, ang katuwang ay dapat pantay na lumalaban. Hindi sila makina na binili para magsilbi. Pinapayuhan kita, kuya. Bigyan mo naman ng respeto si ate. Sino ka ba sa akala mo? Huwag mong isiping dahil pinakasalan mo ang hipag ay pwede mo na akong pangaralan na parang kapatid. Zo Honglin, huwag kang magsalita ng ganyan. Anong pinagsasabi ko? Kung hindi ko binuhay si Haitong, ang lalaking ito, makakakuha ba siya ng murang misis? Hindi na nga siya nagpapasalamat at nagagawa pa niya akong pangaralan. Bata, hindi mo ba kilala ang sarili mo? Zo Honglin, tigilan mo ang pagsabing binuhay mo si Haitong. Kailan ka ba nagbigay kahit isang sentimo sa kanya? Ako ang nagpalaki sa kanya bago siya mag-18 taong gulang. Pagkatapos niyon ay nagtrabaho na siya para sa sarili. Anong kinalaman mo doon? Paanong walang kinalaman? Hindi ba siya tumira sa bahay ko? Hindi ba nagbayad naman siya ng renta? Bakit ba paulit-ulit ka sa bagay na iyan? Siyempre kailangan kong sabihin, walang kwenta ang maliit na rentang binabayad niya. Kung hindi dahil sa akin, wala siyang matitirhan na maayos. O pagkakataong makapag-asawa. At kung ganoon nga, ang dote ni Haitong ay dapat sa akin mapunta. Di ba? Jan Yin, magkanong dote ang binigay mo? Zo Honglin, kailan ka ba titigil? Siyempre, hindi pa ako tapos. Dapat lang na ang pamilya natin ay narito para pag-usapan ng kasal. Kaya bilang tumatayong magulang ni Haitong, ano ang masama kung magtanong ako tungkol sa dote? Ikaw. kuya, kung dote ang pag-uusapan, si ate dapat ang nagtatanong. Anong kinalaman mo rito? Bakit hindi ako madadamay? Ang pera niya ay pera ko rin, Jan Yin. Magkano ba talaga ang dote na binigay mo? Kasal sa pag-ibig ang sa amin, kaya walang dote o anumang regalo. So, kanina pa tayo rito pero wala palang bayad? Akala ko pa naman ay nagkakahalaga si Haitong ng 80 hanggang 100,000. Hindi ko akalain na walang kwenta pala siya. Kuya, parang hindi naman maganda ang sinasabi mo. Oo na, ikaw na ang magaling magsalita pero wala ka namang ginagawa. Sige, dahil nandito naman ang dalawang pamilya, kailan nyo ibibigay ang dote? Gusto nyo lang makakuha ng misis ng libre? Walang ganoong kadaling bagay. Magkano ang gusto mo? Janyin, huwag mo siyang pakinggan. Ilang taon ding tumira si Haitong sa amin, pinapakain at inaalagaan namin siya araw-araw. Kaya dapat lang na magbayad kayo ng 500,000. Yichen, kunin mo ang tseke. Opo, Lola. Lola, Haitong, huwag kang mag-alala. Hindi magkukulang ang pamilya Zan sa mga tradisyon. Hindi namin hahayaang pagtawanan ka ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Heto ang tseke para sa 500,000. Tingnan nyo. Ito ang dote mula sa aming pamilya Zan. Ito ang dote mula sa aming pamilya Zan. Zhao Honglin, kukunin mo talaga? Wala ka na bang hiya? Akin na yan? Ito naman talaga ang nararapat sa akin. Bakit hindi ko kukunin? Aba, 500,000 nga talaga. Mukhang mayaman pala ang inyong pamilya dyan. Ikaw. Magaling talaga pumili ang aking hipag. Kuya, ngayong nakuha mo na ang dote, maaari ka na bang tumahimik at kumain? Lola, hindi na po ba kayo magtatagal dito? Hindi ko na kayo gagambalain pang mag-asawa. Haitong, tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo kanina. Aalis na ako. Uy, ano ang sinabi ni Lola sa'yo kanina? Tutulungan ko muna si ate na maghugas ng plato. Ate, tulungan na kita. Tungtong, pasensya na. Napahiya kita. Ate, ano ka ba?
Kasalanan ito ni Zhao Honglin. Hayaan mo na. Hindi naman ako napahiya. Mabuti na rin para makita ni na Jianyin kung anong klaseng tao talaga si Zhao Honglin. Ay ate, hindi ba nasa iyo ang card ko na may 500,000? Maari ko na bang makuha iyon? Hahaha, Kuya, kung hindi ka naman busy, sumama ka sa akin sa kusina para tulungan sina ate at Haitong. anong tulong? Trabaho yan ng mga babae. Trabaho naman talaga ng mga babae yan. Uy, bayaw. Maupo ka muna, bayaw. May 500,000 na cheque kaagad. Mukhang malaki ang ipon mo ah. Na-demolish na ang lumang bahay. Uy, wag kang magmadali. Maupo ka muna. Bayaw, ngayong pamilya na tayo. Bibigyan lang kita ng babala. Itong si Haitong, hindi siya simpleng babae lang. Huwag kang masyadong magpakatapat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Tingnan mo silang dalawa. Tingnan mo, bukod sa magandang mukha, ano pa ang meron siya? Manager ako sa isang kumpanya. Daan-daang libo ang kinikita ko kada taon. Noong pinakasalan ako ni Hailing, swerte niya lang. Ngayon, nahanap ka naman ni Haitong. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, silang magkapatid ay gustong-gusto lang yumaman. Hay, itong si Haitong. Mukhang walang hangad sa labas. Pero ang totoo, marami siyang masasamang balak. Kilala ko kung anong klaseng tao si Haitong. Hindi mo kailangang nagsusulsul dito. Kapag nagsisi ka na sa huli, wag mong sabihin hindi kita binabalaan. Nakakapagod naman ang araw na ito. Kung pagod ka, huwag ka munang magtrabaho bukas. Magpahinga ka ng mabuti. Paano naman pwede yun? Oo nga pala. Heto ang pasasalamat ko sa'yo. Pasasalamat? Salamat sa'yo. Dahil hindi ako napahiya sa harap ni Kuya. Kayong mayayaman, napakagalante nyo talaga. Kayang-kaya nyong patahimikin ng iba gamit ang pera. Oo nga pala. Anong sinabi sa'yo ni Lola ngayong araw? Oh. Sabi sa akin ni Lola, dapat daw maging agresibo ako. Itumba kita. Hubaran kita. At pagkatapos ay sipingan kita. Sabi pa ni Lola, gusto niyong bigyan ko siya agad ng mga apo. Isang gusali para sa bawat isa. At kapag marami silang lahat, ibibigay niya sa akin ang buong mana. Paano mo naman siya tinanggihan? Tumanggi, bakit naman ako tatanggi? Hindi ba ito ay isang hulog ng langit? Naku naman. Ang buong mana ni Lola. Gaano kaya kalaki iyon? Itong si Haitong, mukhang walang hangad sa yaman. Pero ang totoo ay tuso siya. Anong nangyari sa kanya? Galit ba siya? Pirmahan mo ito. Kontrata sa kasal, ano ito? Dahil peke lang ang kasal natin, dapat maging malinaw ang lahat. Ang sa iyo ay sa iyo, ang sa akin ay sa akin. Hindi ko pakikialaman ang anumang sa iyo. At sana huwag kang mag-isip ng iba. Gaya ng mana ni Lola. Dahil para lang yon sa pamilya Zan. Naintindihan ko, pipirma na ako. Ayan, tapos na. Hindi ka man lang ba nag-alinlangan? Bakit naman ako mag-aalinlangan? Jianyin, alam ko ang iniisip mo. Dahil ba sa mga sinabi ko sa iyo kanina, kaya ka hindi masaya ngayon, tama ba? Hindi ko hinahangad ang gusali ni Lola. Wala rin akong interes sa mamanahin sa kanya. Dahil naniniwala ako na ang halaga nating mga babae ay hindi lang dapat sa pagkakaroon ng anak. Basta't magsisikap lang ako. Ang lahat ng sinabi ni Lola, makukuha ko rin iyon balang araw. Kaya naman sa mga pag-aari ng pamilya dyan, ay wala talaga akong interes kahit konti. Ako? Hindi ko tinanggihan si Lola. Dahil pakiramdam ko ay hindi na kailangan. Mas mabuting sumunod na lang sa gusto ng matanda para maging masaya naman siya. Tungkol naman sa mga sinabi ko sa iyo kanina, biro lang ang lahat ng iyon. Akala ko kasi, sapat na ang pagkakakilala nating dalawa at nagkakaintindihan na tayo. Kaya nagbiro ako sa iyo ng ganoon. Hindi ko akalain na sa tingin mo ay isa pa rin akong masamang tao na humahabol lang sa pera ng pamilya dyan. Ganoon ba? Haitong ako. Huwag kang mag-alala. Ang mga nakasaad sa kasunduang ito ay susundin ko ng maigi. Pagkatapos ng 1 taon at nag-divorce na tayo, ang mga pag-aari ng pamilya Zan ay wala akong kukunin kahit isa. Gabi na at kailangan ko ng matulog. Magandang gabi. Oh, siya nga pala. Tatawagin na lang kitang Ginoong Zan sa susunod. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Pero dahil napagkasundo ang peke lang ang kasal, hindi ko pwedeng samantalahin ang kabaitan mo. May 2 card dito sa loob. Ang isa ay may 500,000. Pambayad sa dote na ibinigay mo kay Kuya.
Ang isa naman ay may 3,720 yuan. Bayad iyon sa mga binili mong halaman para sa akin. Maraming salamat sa iyo. Galit na galit si Haitong ngayon. Kung hindi ko ito maipaliwanag, paano kung magkamali siya ulit? Sir Zan, may international meeting kayo sa loob ng kalahating oras. Narito na po ang lahat. Kailan po kayo darating? May mas mahalaga akong ginagawa rito. Ipagpaliban muna ang meeting. Pero, Sir Jan, bakit hindi ka pa umaalis? Ipinagluto kita ng almusal. Kumain ka muna ng kaunti. Ayon sa kasunduan sa kasal, ikaw ang bumili ng mga sangkap nito. At ikaw rin ang nagluto. Pag-aari mo ito. At hindi ko dapat galawin. Kaya hindi na ako kakain. Hindi ako. Sir Jan, papasok na ako sa trabaho. Ihahatid na kita. Huwag na may sarili akong e-bike. Ipapagawa ko na lang sa iba para sa'yo. Huwag na. Uy, Ate Haitong, bakit ka nandito? Ate Hayu, bakit ka po nandito ngayon? Ni Ancheng. Naku, papunta na sana ako sa trabaho. Pero nasira ang e-bike ko. Tamang-tama, sabay na tayo. Ate Haitong, Talaga ba? Salamat, Hani Ancheng. Pwede rin kitang ihatid. Huwag na lang. Hindi ito ayon sa ating kasunduan. Hindi ka ba pwedeng pumasok ng maaga? Ituring mong bahay ang kumpanya. Ikaw, Supervisor Leo. Hindi ba sinabi ni Sir Jan, nasa buong kumpanya, ikaw lang ang tanging tao na kailangang pumasok ng kalahating oras. Ang iba ay sa normal na oras. Bakit tinuturuan mo pa ang bago ng lumang rules? Haitong, lumalakas na ang loob mo ha. Hindi naman. Sumusunod lang ako sa utos ni Sir Jan. Ate Haitong, maraming salamat po. Walang anuman. Jiang Ying, sasama ka sa akin sa isang biyahe. Mag-book ka na ng sasakyan. Supervisor Liu, baka pwedeng kayo na muna ang mag-book. Busy ako. Ano bang problema kung ikaw ang mag-book? Pero lagi na lang ako ang nagbabayad. Hindi mo naman ako binabayaran. Ano bang binubulong mo dyan? Akala mo ba ayaw kong magbayad at nilalamangan kita? Hinding-hindi. Talagang busy lang ako at walang oras. Jiang Ying, bakit hindi ka marunong makaintindi? Busy si Supervisor Leo. Bakit ka magbubuk? Dapat maghintay ka hanggang matapos siya. Bilang isang intern, sumunod ka lang. Tama ba ako, Supervisor Leo? Haitong, ikaw talaga. Oo nga pala. Supervisor Liu, yung pera, para sa coaching pinabook mo kay Jiang Ying, ay hindi mo pa nababayaran. Baka nakalimutan mo lang sa sobrang busy. Bayaran mo siya, ha? Ate Haitong, salamat po. Napakabait niyo po sa akin. Ayos lang, dumaan din kaming lahat diyan. Huwag ka masyadong nagtitimpi. May treat ang kumpanya ngayong araw. Nag-imbita kami ng head chef mula sa Michelin 3-star restaurant. Kahit anong gusto nyo, umorder lang kayo. Sagot na ito ng kumpanya. Wow, ang galing naman. Haitong, hindi ka pa nag-aalmusal kanina, di ba? Gusto mo bang kumain muna? Huwag na, salamat. Hindi ako gutom. Sige na, magtrabaho ka na. Oh, anong nangyari sa'yo? Ate Haitong, sabi ni Supervisor Liu, makipag-dinner daw ako kay Boss Jiang para sa proyekto. Pero alam ng lahat sa industriya na napakabastos at mahilig sa babae ni Boss Jiang. Natatakot po ako. Boss Jiang, itong si Supervisor Liu, bakit siya magpapadala ng intern na walang karanasan? Para humawak ng proyekto ni Boss Jiang. Siguradong mainit ang mata niya sa akin kaya ako pinahihirapan. Ate Haitong, anong gagawin ko? Natatakot talaga ako. Ate Haitong, pwede po ba kayong sumama sa akin? Sige, sasamahan kita. Pero tandaan mo, huwag kang masyadong iinom. Naintindihan mo ba? Ayoko rin namang umuwi at harapin si Jiang Yin. Tamang-tama to, para makatakas muna sandali. Sir Jiang, tungkol po sa proyekto ng kumpanya. Hoy, Iha, dito sa akin, dapat kang sumunod sa rules ko. Uminom muna tayo. Pasayahin mo ako sa pag-inom, saka na tayo mag-usap tungkol sa trabaho. Sir Zhang, ang batang ito ay bagong intern lang sa aming kumpanya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Ako na lang ang iinom kasama niyo. Sige. Gusto kong makipag-usap sa mga taong tulad mo, Miss Haitong. Halika na.
Sir Zhang, nakainom na po tayo. Pwede na po bang pirmahan ng kontrata? Huwag kang magmadali. Magpakasaya muna tayo bago ang lahat. Heto, Haitong, muli kitang na-misinterpret noong nakalipas na 2 araw, patawad at ipinapangako ko sa iyo na hindi na ito mauulit kailanman. Gusto ko na? Totoo tayong magpakasal, papayag ka ba? Ang tono ko ba ngayon ay mas seryoso kaysa sa mga nakaraan? Paano kung matakot siya at lumayo? Gabi na masyado. Bakit hindi pa bumabalik si Haitong? Nag-overtime pa ba si Haitong? Wala po, ang ginang at ang bagong intern ay magkasamang nakipagkita kay Sir Zhang. Sir Zhang, Sir Zhang, pagkatapos ng basong ito ay pipirma na ba? huwag mag-alala. Siguradong pipirma ako. Miss Haitong, huling baso na ito. Pagkatapos nito, ay pipirma na tayo. Sige. Teka lang. Bakit ang kakaiba ng lasa ng alak na ito? Sa wakas ay nahilo rin siya. Magaling talagang kumilos ang inyong supervisor, Leo. Kontento ako sa babaeng ibinigay niyo ngayon. Sasabihin ko kay Sir Zhan pagkapirma na si Liu Baiwei ang gawing project head. Salamat po, Sir Zhang. Magandang dilag. Tayo na at magpahinga. Ate Haitong, wag mo akong sisihin. Sabi ni Supervisor Liu, kailangan kitang paalisin para maging regular ako. Sisihin mo na lang ang lupit ni Supervisor Liu. Ang ganda mo uminom, munting dilag. Kung hindi dahil sa gamot na ito, baka nakikipaglaro ka pa sa akin ngayon. Ang ganda talaga ng mukha mo. Sir Zhan, bakit po kayo nandito? Sir Zhan, anong ibig sabihin nito? Hindi ko pa tinatanong kung anong balak mo. Gabi na, bakit mo dinala ang aking asawa rito? Asa? Siya? Ang iyong wifey? Sinasabi ko sa iyo, hanggat gusto ko, ang pamilya Zhang ay kaya kong bilhin agad at kaya ko rin itong pabagsakin ngayon din. Sir Zhan, nagkamali po ako. Patawad, Sir Zhan. Maawa po kayo sa akin. Dahil po ito sa inyong supervisor Liu, siya ang may gawa nito. Siya, ibinigay niya lang siya sa akin. Wala akong alam. Sir Zhan. Interogahin niyo siyang mabuti. Masusunod po, Sir Zhan. Janyin. Luka-luka? Uminom ka talaga ng pinainom ka? Paano na lang kung hindi ako dumating ngayon? Zanyin, nakakainis ka. Bakit mo ba ako laging pinagdududahan? Patawad, alam ko nang nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Pangako. Nako. Ang sakit ng ulo ko. Paano ako nakauwi? Hindi ba uminom kami ni Sir Zhang? Malilate na naman ako. Buti umabot din sa wakas. Uy, tingnan mo paano pa siya nagpakita rito. Wala eh. Makapal ang mukha. Hindi tayo uubra. Jiang Ying, may dumi ba sa mukha ko? Bakit ganyan silang makatingin? Hemp. Jiang Ying. Haitong, paano ka pa nakapunta sa kumpanya? Ganoon ba talaga? Kakapal ang mukha mo. Wala ka na bang hiya sa sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Bakit naman ako mahihiya? Huwag ka nang magpanggap para lang makuha ang kontrata. Ang pakikipagtalik mo kay Sir Zhang, alam na ng lahat ang tungkol doon. Ano pang drama ang ginagawa mo? Anong pinagsasabi mong kalokohan?
Sinong nakipagtalik kay Sir Jiang? Gawa-gawa mo lang ang lahat ng iyan. Gawa-gawa lang ba alam mo ang totoo? Nakita mismo ni Jiang Ying na pumasok ka sa kwarto ni Sir Jiang. Hindi ba totoo iyon, Jiang Ying? Oo, nakita ko iyon mismo. Ate Haitong, hindi ko akalain ganyan ka pala. Jiang Ying, kahapon ikaw ang nagsabing natatakot ka at pinasama mo ako sa iyo. Paano mo ito nagagawa? Nakita na ng lahat. Ano pang idinadahilan mo riyan? Hindi ko talaga akalain na ang Wansheng natin ay may ganitong walang hiyang empleyado. Isa itong malaking kahihiyan sa Wansheng. Sa tingin ko, ang babaeng gaya mo ay dapat nang lumayas. Hindi ba tama ang sinasabi ko? Oo, kapag kumalat ang balitang ito, paano na ang reputasyon ng Wansheng? Haitong, magbitiw ka na lang sa trabaho. Lumayas ka sa Wansheng. Ayaw kong maging katrabaho ang ganyang babae. Tama. Haitong, aalis ka ba ng kusa? O kailangan ko pang magpatawag ng tao? Ikaw yata ang dapat na lumayas dito. Sir Jan. Nasaktan ka ba? Sir Zan, may masamang balak si Haitong. Para lang sa isang kontrata, ibinenta niya ang kanyang katawan. Hindi siya nararapat sa Wansheng. Tingin ko ikaw ang may masamang balak. Dalhin niyo ang tao rito. Opo. Ang babaeng ito ang may gawa. Siya ang nagpadala ng babae sa akin. At saka, sabi niya, bigyan ko siya ng posisyong supervisor. Inutusan din niya si Jiang Ying. Nalasunin si Miss Haitong. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman dito. Jiang Ying, naging mabuti ako sa iyo, di ba? Paano mo ito nagawa? Hindi ako yon. Supervisor Liu, magsalita ka naman. Sir Jan, huwag kayong maniwala sa kanya. Siguradong binayaran siya ni Haitong. Siguradong gusto lang ni Haitong na makuha ang posisyon ko bilang supervisor. Kaya niya ako sinisiraan. Wala talaga akong kinalaman dito. Posisyong supervisor? Ang asawa ni Janine, makukuha ang lahat. Bakit niya nanaisin? Ang hamak mong posisyon bilang supervisor? Nakakatawa ka talaga. Ginang, si Haitong ang asawa ng CEO. Paanong nangyari yon? Ate Haitong, patawad po. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Ginawa mo ang lahat para lang maging regular, di ba? Opo, Sir Jan. Nabulagan na po ako. Hindi ko na po uulitin. Wala nang susunod, hindi ka lang hindi magiging regular, kundi sa buong Wansheng at sa lahat ng kumpanya sa lungsod ng Jiang. Wala nang tatanggap sa iyo? Dalhin ang tatlong yan sa istasyon ng pulis. Ibahagi ang lahat ng nangyari kahapon ng detalyado sa mga pulis. Pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Opo. Sir Jan, patawad po. Sir Jan, maawa po kayo sa akin. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Iniligtas mo ako kagabi. At inihatid mo pa ako pa uwi. Oo. Kaya paano mo ako gagantihan? Magtatrabaho ako ng mabuti. Haitong! Patawad! Ah, Nakalipas na 2 araw ay nagkamali ako ng hinala sa iyo. Alam kong mali ako. Mapapatawad mo ba ako? Ginoong Zan, naiintindihan ko ang ginawa mo, pero ang laging pinagdududahan ay masakit sa damdamin. Ngunit hindi mo na kailangang mag-alala. Sa huli, 1 taon lang naman tayong magsasama. Paano kung sabihin kong ayaw kong 1 taon lang tayo? Ha? Haitong ako. Gusto kita. Gusto mo ako? Oo, ayaw ko ng kasalang kontrata sa iyo. Ayaw ko ring 1 taon lang tayo. Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto mo rin ba ako? Hindi ko alam kung ano ang pagkagusto. Pero Ginoong Zan, maaari mo ba akong bigyan ng oras para mag-isip? Sige, marami pa naman tayong oras. Maaari kang mag-isip ng dahan-dahan. Tara, kain muna tayo. Sige. Gising ka na pala. Halika na at mag-almusal. May urgent na meeting sa kumpanya. Kumain ka na lang mag-isa. Sandali lang muna. Alam kong busy ka, pero kahit kaano ka busy, dapat kumain. Baunin mo na lang ito. Sige. Sir Jan, bakit parang ang saya nyo? Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po. Hindi pwede yan. Kahit busy, kailangang mag-almusal. Masyado lang pong busy. Salamat sa pag-aalala, Sir Jan. Tama. Pero magkaiba tayo. Walang nagluluto ng almusal para sa iyo. Akala ko nag-aalala talaga siya. Nagmamayabang lang pala ng baon. Sino ang mag-aakala na ang hamak na si Haitong ay makakakuha ng tulad ni Zan Yin basta't kasama natin si Zan Yin. Ang bahay ng mga Hai ay malapit na talagang umasenso na. Si Sir Jan ay isang tanyag na tao. Sa tingin ko ay ordinaryo lang si Haitong.
Paano niya nakuha si Sir John? Baka wala siyang masyadong standard sa babae. Hindi ko talaga inaasahan. Ang akala nating pinakamahirap makuha ay siya pa palang pinakamadali. Pinagpala talaga ang bahay ng mga hay. Ina, kung ang tulad ni Haitong ay nagustuhan ni Sir John, paano pa kaya kung ako? Si Sir John ay baka maging sunod-sunuran na at magamit para sa bahay ng mga hay. Anong ibig mong sabihin? Ina, ang ganda at talino ko ay higit pa kaysa kay Haitong. Kung nagustuhan siya ni Sir John, tiyak na mas magugustuhan niya ako. Hindi naman talaga siya tagabahay ng mga hay. Bakit siya magmamalasakit? Sa ating pamilya, mas mabuting gamitin ko siya para umangat. Kapag naging Mrs. John na ako, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ng ating pamilya. May punto ka riyan. Dahil dyan, gagawa ako ng paraan para magkasama kayo ni Zan Yin. Siguraduhin mong hindi ito masasayang. Uy, Tongtong! Hindi ba si Haitong ito? Ginanghay, Miss Haya. Anak, bakit parang ang layo mo? Nga pala Tongtong, matagal ka ng kasal. Bakit hindi mo isama ang manugang ko sa bahay? Kinalimutan mo na ba ang nanay mo dahil sa hobby mo? Hindi po. Masyado lang talagang busy si Janine sa kumpanya. Ano bang pinagkakaabalahan sa trabaho na kahit ang pagkakataong makasama kaming maghapunan ay wala, aking mahal na nakababatang kapatid? Hindi kaya dahil nakapag-asawa ka ng mayaman, ay gusto mo na kaming iwasan? Siyempre hindi po. Alam kong hindi ka ganyang bata, kaya heto ang desisyon ko. Bukas ng gabi, maghahanda ako ng pagkain sa bahay. Isama mo ang manugang ko at umuwi kayo para kumain. Pero, ayos, napagkasunduan na. Haitong, hihintayin ka namin ha? Oo nga, hihintayin ka namin sa bahay. Mauuna na muna kami. Sandali. Hindi ba't sinabihan kitang samahan ng Ginang? Bakit bumalik ka na agad? Sir John, nakauwi na po ang ginang. Pero nakasalubong niya sa mall sina Ginanghay at Miss Haya. Ginamit nila ang kanilang bilang para pilitin siya. Naisama kayo para maghapunan sa kanila. Maghapunan? Kung yayayain ko siyang kumain sa labas, siguradong hindi siya papayag, di ba? May sasabihin ka ba sa akin? Wala po. Matagal na tayong kasal pero hindi ka pa nakakabisita sa pamilya mo. Bakit hindi tayo kumain sa bahay ng mga hay bukas ng gabi? Bukas ng gabi talaga ba? Bakit ayaw mo ba? Ay hindi naman sa ganoon. Gusto ko. Sige, uuwi tayo bukas ng gabi. Heto, kumain ka na. Sa wakas ay dumating din kayo. Halik kayo, maupo muna kayo. Napaka-busy ni Sir John sa trabaho, pero nakahanap pa rin siya ng oras para samahan si Haitong pauwi. Naku, mahal na mahal mo talaga si Haitong. Napakaswerte talaga nitong si Tongtong. Natatandaan ko hindi ka nakatapos ng high school at nagsimula ka na agad magtrabaho. Wala kang diploma o karanasan man lang. Kaya talagang nag-alala ako ng husto para sa kinabukasan mo. Sino ang mag-aakalang maaabot mo ito? Naging Phoenix ka dahil kay Sir John. Ay naku, hahaha. Sir John, salamat at hindi mo minaliit ang aming Haitong. Mabuting tao si Haitong. Walang sinuman ang mamaliit sa kanya at walang mangangahas na hamakin siya. Ay oo nga pala, mali ang nasabi ko. Heto, uminom muna kayo ng tsaa. Ina, sino po ang dumating? Ina, sino po ang dumating? Naku, Yaya. Sina Tongtong at Sir John ang dumating. Ate Haya. Maupo kayo. Bihira lang kayong makabalik para sa isang biyahe. Bakit kailangan pang maging formal? Sir John, ako ang ate ni Haitong na si Haya. Kumusta? Yaya, bakit ka nakatayo lang dyan? Halika, maupo ka at makipag-usap sa amin. Tuwang-tuwa si Yaya nang mabalita ang darating si Tongtong. Napakalapit nilang dalawa noon pa man. Pinoprotektahan ni Yaya si Tongtong na parang sarili niyang nakababatang kapatid, hindi ba? Tongtong. Ang isa ay nag-aral sa ibang bansa at nagniningning. Ang isa naman ay hindi man lang nakapagtapos ng high school at kailangang magpakapagod para lang mabuhay. Tunay nga kayong magkapatid. Tongtong, noong nasa bahay ka, may sinabi ka ba kay Sir John? Bakit parang mayroon siyang maling akala tungkol sa pamilya natin? Wala siyang sinabi sa akin. Kapag ang pamilya Zan ay nag-asawa, natural lang na ang pinagmulan at background nila ay aming sinisiyasat kung sakaling hindi ko alam ang mga hirap na dinanas niya. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa, hindi ba Ginanghay? Ah, oo nga. Sir John, mali ang iniisip niyo sa akin. Ginanghay, hindi ba? Inimbitahan niyo kaming kumain. Oras na para magsimula, di ba? Kainan na. Tara na at kumain na tayo. Sir John, ang lahat ng pagkain ito ay personal kong niluto para sa iyo. Subukan mo kung magugustuhan mo. Salamat. May gusto ka bang kainin dito? Oo, meron. Alin ang gusto mo? Kukuhaan kita. Ito na lang. Susubukan kita.
Sir Zan, ito ay personal kong nilutong hipon para sa iyo. Tikman mo? Pasensya na, hindi ako kumakain ng hipon. Hindi ba gusto ni Sir John ang hipon? Oh, Tongtong, sabihin mo sa kanila. Ah, ganito kasi yun. May allergy sa seafood si Sir John. Hindi lang sa hipon. Hindi siya pwedeng kumain ng kahit anong seafood. Tama. Mukhang tama ang hula ko. Oo, pasensya na talaga. Ate Haya, tingnan mo. Nagluto ka ng ganito karaming seafood. Mukhang hindi ito para kay Zanyin. Pero sige, ako na lang ang kakain para sa kanya. Wifey, kumain ka ng hipon. Nakakainis talaga. Ang tagal kong niluto ang mga pagkaing iyon. Hindi lang nabigong pasayahin si Zanyin. Napunta pa sa maliit na iyon. Nakakainis talaga. Kasalanan natin dahil hindi tayo nag-imbestiga. Sino bang mag-aakalang si Zan Yin ay may allergy sa seafood? Pero huwag kang mag-alala. Total, dito naman sila ngayong gabi sa bahay ng mga hay matutulog. Kung hindi talaga uubra, gawin na natin ang lahat. Hay, busog na busog ako. Paano mo nalamang hindi ako kumakain ng seafood? Kaming mga hay, kapag nag-aasawa, natural lang na alamin ang pinagmulan ng aming asawa. Kung hindi ko alam ang ayaw kainin ng asawa, o kung saan siya may allergy, paano pa ako magiging asawa, di ba? Magaling kang umarte. Tongtong, sumama ka sa akin sandali. May usapang lihim ako na gustong sabihin sa iyo ng solo. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin. Sige, naintindihan ko. Nabalitaan kong mahilig uminom ng tsaa si Sir John. Nagtimpla ako ng green tea para matikman nyo. Sakto lang ito. Iwan mo na lang dyan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ayos lang kung hindi nyo kinain ang luto ko. Pero bakit pati ang tsaa ko ay ayaw nyong hawakan? Dahil ba hindi nyo gusto si Haitong? Kaya ganyan ang pakikitungo nyo sa amin. Tama na. Miss Haya, kung wala ka ng kailangan, mauna ka na muna. Gusto ko lang mag-isa rito habang hinihintay si Haitong. Masyadong malungkot mag-isa rito. Sasamahan kita maghintay. Miss Haya, dahil ate ka ni Haitong, hindi na kita papatulan, pero matuto kang rumespeto sa sarili mo. Kahit ate ako ni Haitong, pero mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bagay. Bakit ang mga nakuha niya ay hindi ko makuha? Nagawa mo talagang gumamit ng ganyang bagay? Anong sinasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan. Masama ba ang pakiramdam nyo? Bakit hindi ko kayo tulungan? Bumalik sa kwarto para magpahinga. Bitawan mo ako. Tara na, Sir John. Ginanghay, anong ibig ninyong sabihin? Hindi mo pa ba maintindihan kung hindi dahil sa impluensya ng bahay ng mga hay? Bakit ka pakakasalan ni Zan Yin? Dapat ka nang umatras na. Ibigay mo ng kusa ang pwesto ni Ginang Zan kay Yaya. Ginanghay, sumusobra na kayo. May mali ba sa sinabi ko? Kahit ang isang tulad mo na ganyan lang ang itsura, nagawa niyang pakasalan. Paano pa kaya si Yaya? Marami na kayong naisip. Pero hindi nyo man lang inisip si Zanyin. Hindi ba kayo natatakot na baka hindi pumayag si Zanyin? Paanong hindi siya papayag kung hindi ako nagkakamali? Siguradong naglalambingan na sila ni Yaya ngayon. Anong sabi mo? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan mismo. Sir Zan, siguradong naiinitan ka na ngayon. Luluwagan ko lang ang damit mo. Lumayas ka. Sir Zan, siguradong hindi ka komportable ngayon. Matutulungan kita. Lumayo ka. Sir John, tingnan mo ako. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Bakit hindi ako pwedeng maging Mrs. John? Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa kanya? Kahit ang isang hibla ng buhok niya ay mas mahalaga kaysa sayo. Lumayo ka sa akin. Sila Haya at Zanyin pala. Anong kasunduan namin sa isa't isa? Anong katapatan bago ang kasal? Puro kasinungalingan ng lahat. Zanyin. Anong ginagawa mo? Hindi malinaw ang isip ko ngayon. Huwag kang malikot. Wala akong pakialam kung lasing ka. Hindi ba't nasa kwarto ni Haya ka? Sige, ituloy mo lang iyan. Ako, kagabi. Ikaw pala iyon. Oh? Pagdilat mo ako ang nasa kama. Dismayado ka ba, Sir John? Anong ibig mong sabihin? Sweet mo sa akin noong umaga. Tapos sa gabi nasa kwarto ka ni ate. Anong tingin mo sa ibig kong sabihin? Noong kagabi. Nakita mo ba? Hindi iyon ang iniisip mo. Sir John, hindi ba? Pumirma tayo sa kasunduan namin.
Hindi ba't nagkasundo tayo na dapat tapat tayo habang kasal? Bakit mo ito ginagawa, Zanyin? Ano ba talaga ako? Sa puso mo. Hindi ka naniniwala sa akin? Naintindihan ko na sa paningin mo pala. Wala rin akong pinagkaiba sa iba. Aalis na agad kayo, Sir John. Hindi ba kayo mananatili sa bahay ng mga hay ng ilang araw? May urgent na trabaho sa kumpanya kaya aalis na ako. Tara na! Bihira lang makauwi si Haitong sa isang biyahe. Bakit hindi ka muna manatili rito ng ilang araw? Hindi pwede. Huwag kang matigas ang ulo. Bakit hindi pwede? Hindi naman ako kasing busy ni Sir John. Ano bang masama kung manatili ako rito ng ilang araw? At saka sa tabi ni Sir John, pareho lang kung nandoon ako o wala. Wala naman akong halaga sa iyo. Bahala ka. Sir John, bumisita kayo rito kapag may oras kayo? Babalik na ako sa loob. Nanay, noong gabing iyon, bakit parang ayaw sa akin ni Sir John? Hindi ba niya ako gusto? Paanong hindi kanya magugustuhan? Kung si Haitong nga ay nagawa niyang pakasalan, siguro dahil pinakain mo siya kahapon, kaya nasaktan ng pride niya at itinulak kanya palayo, kaya ganoon ang nangyari. Ano nang gagawin ko? Ngayon, kailangan nating maghintay. Tutal, hindi na siya pwedeng dikitan ni Haitong. Kapag nakapag-isip na si Zanyin, maiintindihan din niya na mas higit ka kay Haitong ng libo-libo at laksyang-laksang beses. Siguradong siya na mismo ang lalapit sa iyo. Bakit ba siya galit na galit? Masyadong matindi ang epekto ng gamot. Pinilit kong labanan ang epekto nito. Itinulak ko si Haya at pinuntahan siya sa kwarto. Pero agad niya akong pinagdudahan ng husto. Hindi ko na talaga alam. Ganoon ba talaga kawala ang tiwala niya sa akin? Sinasabi ko sa iyo, dakilang CEO, Zan, mula nang magkaroon ka ng hipag, ang dalas mo na akong ayain uminom. Talagang dumalas ang paglabas natin. At palagi ka na lang mukhang problemado. Para kang sawi sa pag-ibig. Mukhang hulog na hulog ka na talaga sa kanya. Manahimik ka nga! Lumabas ako rito para humingi ng solusyon sa iyo. Hindi para pagtawanan mo lang ako. Sige na, mag-iisip na ako. Gagawa natin iyan ng paraan ngayon din. Sa tingin ko naman, normal lang ang naging reaksyon ni Hipag. Isipin mo, nakita kanyang may kasamang ibang babae na nakikipaglambingan. Alam mong napilitan ka lang, pero hindi iyon alam ni Hipag. Sa paningin niya, naging taksil ka sa kanya at sa inyong pagsasama. Kaya pala, sa tingin niya, ganun akong klaseng tao. Bakit naman hindi? Palagi ka kasing malamig sa kanya. Hindi mo sinasabi ang tunay mong nararamdaman. Paano kanya maiintindihan? At paano niya malalaman kung anong klaseng tao ka ba talaga? Kaya dapat ay maging aktibo ka sa pag-amin. Gamitin mo ang iyong mga kilos para patunayan kung sino ka talaga. Kailangan mong sabihing mahal mo siya, na siya lang ang gusto mo at hindi ka na titingin sa ibang babae. Kailangan mong ipaintindi sa kanya. Ganoon pala iyon. O, baka naman hindi mo siya gusto. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Zanyin, huli ka na. Napaibig ka na talaga. Inumin mo na lang ang alak mo. Hoy, saan ka pupunta? Magtatapat na ako sa kanya. Ano ang mga ito at sino ka? Magandang araw, Ginang Hai. Tauhan ako ni Sir Jan. Sa utos ni Sir Jan. Nandito ako para magbigay ng regalo kay Miss Hai. Miss Hai? Sinong Miss Hai? Eto po. Sabi ni Sir Jan, maiintindihan nyo ito kapag nakita nyo. Sa'yo ba ito? Kunin mo na. Yaya. Halika, tingnan mo kung ano ang isinulat ni Sir Jan para sa iyo. Para sa pinaka-espesyal na tao. Pinaka-espesyal na tao? Mukhang hindi ito para sa akin. Masyado akong naging mahigpit sa iyo noong gabing iyon. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Kaya pinili ko ang mga regalong ito. Sana ay mapatawad mo ako. Ina, mukhang tama nga ang sinabi mo. Natauhan na siguro si Zanyin. Naramdaman din niya na noong araw na iyon ay naging masyado siyang malupit sa akin. Kaya bumili siya ng mga regalong ito ngayon para humingi ng tawad sa akin. Anak, bakit ka ba masyadong nasasabik? Hindi ba't inaasahan na naman ito sa ganda mong iyan? Paanong may hindi magkakagusto sa iyo at pipiliin ang isang prom-di? Pakiusap. Sabihin mo kay Sir Zan na tinatanggap namin ang kanyang hangarin. Naiintindihan namin siya at hindi kami galit sa kanya. Sige po, makakarating po ito sa kanya. Wow!
Limited na kwintas. Custom na singsing. Diyos ko po, napakagalante talaga ni Sir Jan. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Wala lang ang mga ito. Ang ilang milyong ito para sa pamilya Zan ay kakarampot lang talaga. Kapag kasal ka na, huwag na nating pag-usapan ito. Kahit 10 milyon-milyon na regalo ay pwede mong piliin. Ha ha ha. Haitong, nakita mo naman? Siguro na itong si Janyen para kay Yaya ay talagang tapat at malalim ang pagmamahal. Kung ganoon ay binabati ko si Ate Haya. Anong silbi ng pagbati mo? Mas mabuting bilisan mo na at ibigay na ang posisyon bilang Mrs. Jan. Tama. Total naman ngayon kay Zanyin ay wala ka na ring nararamdaman. Mas mabuting maghanap ka ng oras para makipagdiborsyo. Mas bagay si Yaya na maging Mrs. Zan kaysa sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naging Mrs. Zan na si Yaya, mananatili ka pa rin kamag-anak ng pamilya Zan at hinding-hindi ka namin pababayaan. Naiintindihan ko. Ina, sa tingin mo ba ayaw niya? Pero Na ano bumitaw? naman ngayon? Ngayong kinumpirma na ni Zanyin ang nararamdaman niya sa iyo, siguradong sawa na siya sa babaeng iyan. Kaya wala na siyang magagawa kundi ang bumitaw. Sabi pa ni Ginang Hai, naiintindihan daw nila ang inyong intensyon at hindi sila magagalit kay Sir Jan. Bakit si Ginang Hai lang ang nagsasalita? Wala bang sinabi si Miss Hai? Nakatingin ang panganay na binibining Hai sa mga regalo nang may kislap sa mata. Ang pangalawang binibining Hai ay nakatayo lang sa tabi na tila walang pakialam sa nangyayari. At silang dalawa ay hindi man lang nagsalita. Sige, umalis ka na. Opo. Bakit kaya tila siya ay walang pakialam sa lahat? Malinaw ko namang isinulat ang lahat ng gusto kong sabihin. Wala ba talaga siyang kahit anong reaksyon? Sir John, may sasabihin sana ako pero hindi ko alam kung dapat ba. Magsalita ka. Alam ko pong hindi kayo magaling magpayag. Ang pagbibigay ng card ay sagad na sa inyong makakaya. Pero kailangan nyo ring isipin ang panig ng ating ginanga. Hindi na nga kayo pumunta, ay card lang ang pinadala nyo. Kung ako yun ay mararamdaman ko ring parang pilit lang ito. Kaya pala iniisip niyang pilit lang ito. Pero ang mga regalong iyon ay ang mga bagay na sinabi niyang gusto niya noon. Isa-isa ko pa iyong pinili para sa kanya. Pero hindi iyon alam ng ginang. Bakit hindi na lang kayo para sa ginang? Ay maghanda ng isang malaking piging? Sa ganoong paraan ay malalaman niya ang inyong katapatan at pagmamahal sa kanya. Isang malaking piging? Talaga bang nagugustuhan na ni Janyen si Haya? Kotse ito ni Zanyen. Ibig bang sabihin ay pinuntahan niya ako rito? Ginang. Sekretarya Song, anong kailangan mo sa akin? Hindi mo naman siguro dala ang kasunduan sa hiwalay para sa akin. Sunduan sa hiwalay po, ginang. Ano po ang iniisip nyo? Si Sir Jan po, pinapunta ako para ibigay ito sa inyo. Imbitasyon. Magpapapiging siya. Hindi ba sila ni Haya? Ginang, huwag na po kayong manghula. Malalaman nyo rin pagpunta roon. Piging ng bulaklak. Piging ng bulaklak. Maghahanda si Zanyin ng piging ng bulaklak para sa akin. Balak niya kaya akong tapatan sa harap ng lahat para opisyal na akong maging Mrs. Jan. Maging mahinahon ka. Maging Mrs. Zan ka na. Hindi ka na dapat kumilos ng padalos-dalos. Talagang maalaga sa akin si Janyen. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa rin tayong natatanggap na imbitasyon mula sa kanya? Siguro ay gusto ka lang niyang surpresahin. Tsaka, ikaw ang bida sa piging ng bulaklak. Bakit pa kailangan ng imbitasyon ng bida? Dapat ay pinaliligiran ka ng lahat at pinapapasok ka ng may dangal. Maghintay ka na lang sa iyong magandang pagpasok at sa pagtatapat sa iyo ni Zanyin. Ina, hanggang ngayon ay wala pa rin tayong imbitasyon. Wala rin tayong natatanggap na abiso. Ayos lang ba na pumunta tayo ng biglaan? Anong masama roon? Ang piging ng bulaklak na ito ay para talaga sa iyo ginawa. Hindi pwedeng maghintay lang tayo sa gagawin ni Zanyin. Dapat matuto kang gumawa ng unang hakbang. Tara na! Pakita po ang inyong imbitasyon. Imbitasyon? Kailangan ko pa ba ng imbitasyon? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang nasa harap mo ay ang magiging ginang ni Sir Jan. Ang piging ng bulaklak na ito ay para sa kanya at ako naman ang magiging biyanan ni Sir Jan. Bakit kailangan pa namin ng imbitasyon para pumasok? Tumabi ka sa daan ngayon din. Sandali. Wala akong pakialam kung sino kayo, pero may utos ang aming Sir Jan. Ang may imbitasyon lang ang pwedeng pumasok. Kung wala kayong imbitasyon, pasensya na pero hindi ko kayo pwedeng papasukin. Ikaw. Ginang Hai, anong ginagawa niyo rito? Nandito kami. Siyempre para dumalo sa piging ng bulaklak. Huwag mong sabihin nandito ka rin para dumalo sa piging ng bulaklak. Miss, meron ka bang imbitasyon? Meron po. Espesyal na imbitasyon para kay Miss Hai sa piging ng bulaklak. Sabi ko na nga ba, kaya pala hindi ko pa natatanggap ang imbitasyon mula kay Sir Jan. Dahil ninakaw mo pala ito. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Anong ninakaw? Ibinigay ito sa akin. Ibinigay ba ito sa iyo ni Zanyin? Hindi.
Alam kong hindi maghahanda si Sir John ng ganitong bagay para sa iyo. Isa ka na lang babaeng kinalimutan na niya. Paano kanya iimbitahan sa piging ng bulaklak? Sigurado akong ninakaw mo lang ang imbitasyon ni Yaya. Hindi ko talaga iyon ninakaw. Anong dahilan ko para nakawin ang imbitasyon niya? Anong wala? Inggit ka lang talaga sa akin. Magiging Mrs. Jan na ako. Takot kang maagaw ko si Janyin. Kaya ninakaw mo ang imbitasyon. Para lang sirain ang piging ng bulaklak na inihanda niya. Para pala sa iyo ang piging ng bulaklak na ito. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Alam na alam ko ang nasa isip mo. Sinasabi ko sa'yo, akin si Janyin. At ngayong piging ng bulaklak, aamin siya sa harap ng lahat. Kikilalanin ang aking katayuan. Kung matalino ka, makipagdiborsyo ka na kay Zanyin. Lumayo ka kay Zanyin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa. Sa katayuan mong iyan, ambisyosa ka para sa pinakamayaman sa Jiang. Nananaginip ka lang. Masyado yata kayong nag-iisip. Wala akong pakialam sa ginagawa ni Zanyin. Pero ang imbitasyong ito, ibinigay talaga ito sa akin. Ibalik mo na iyan sa akin. Anong karapatan mong saktan ako? Sinasaktan kita dahil sa yabang mo. Isang batang walang magulang na nakikipag-agawan sa aking yaya. Pinakasalan ka lang ni Zanyin dahil sinuwerte ka lang dahil lang sa pamilya Zan. Kaya kita binigyan ng kaunting respeto. Akala mo ba talaga ay isa ka Ganoon ng ba? senyorita? Kami ni Zanyin ang magkalebel. Ang aming antas sa lipunan ay hinding-hindi mo mararating. Sabi nga nila ay bagay sa isa't isa. Walang makapangyarihang dragon ang papatol sa isang ambisyoso sa kanal. Kukunin ko na ang imbitasyon. Ikaw na pala ka ay manatili sa labas. Talaga tayo, magkapareho ng mundo. Bakit pa ako pumunta rito? Ginang, bakit hindi pa kayo pumasok? Kinuha ng iba ang aking imbitasyon. Kaya hindi na ako papasok. Ginang, hindi nyo na kailangan ng imbitasyon. Sumama na lang kayo sa akin sa loob. Tuloy po kayo, Ginang. Maglibot muna kayo ng mag-isa. Aasikasuhin ko lang ang ilang bagay. Salamat. Narinig ko na ang piging ng bulaklak na ito ay inihanda ni Sir John para sa kanyang asawa. Napaka-sweet naman talaga. Hindi ko alam kung sinong binibini. Ang napakaswerte na makasal kay Sir John. Ang balita ko ay isang binibini mula sa bahay ng mga hay na napakaganda. Haitong, ano ba ang ginagawa mo? Magtatapat siya ng pag-ibig sa ibang babae ngayon. Nandito ka ba para pagtawanan ng lahat? Hoy, sino itong walang mata na bumangga sa akin? Pasensya na, pasensya na. Haitong, paano ka nakapasok dito? Paumanhin. Hoy, tinapunan mo ako ng alak tapos tatakas ka. Huwag kang umasa. Diba? Ang suot ko ay isang mamahaling gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Akala mo ba ang simpleng sorry mo ay sapat na para rito? Babayaran ko na lang, ayos ba? Pambayad? Anong ipambabayad mo? Ang gown na ito ay para sa piging ng bulaklak ngayong araw at sadyang ipinatahi para sa akin. Kapag nagtapat na sa akin si Sir John, kailangang suot ko ito sa entablado. Tapos sasabihin mong babayaran mo? Anong ipambabayad mo? Ako. Anong nangyayari rito? Haitong, paano ka nakapasok dito? Inatingnan mo si Haitong. Hindi lang siya basta pumasok ng palihim. Tinapunan pa niya ako ng alak sa katawan. Ngayon ay sira na ang damit ko. Paano na ako aakyat sa entablado? Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadya? Sa tingin ko ay naiinggit ka lang kay Yaya. Kaya gumagawa ka ng paraan para masira ang piging ng bulaklak na ito. Sige, dahil sinira mo ang damit niya, ibigay mo ang suot mo bilang kapalit. Anong ibig mong sabihin? Ang damit mo, kahit mukhang luma, ay mukha namang disente. Yaya, hubarin mo ang damit niya. Iyan ang isuot mo sa entablado mamaya. Sige na nga, kahit medyo baduy ito. Gusto ko lang naman na makita kang nakahubad sa harap ng maraming tao. Mga tauhan, hubarin ang damit niya. Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. At ngayon, salubungin natin si Sir John. Salamat sa inyong lahat. Sa pagpunta sa piging ng bulaklak sa kabila ng inyong abala. Ang guwapo niya. Ginang, huhubarin pa ba ang damit na ito? Anong hubad? Tignan mo ang oras. Umalis na kayo rito. Ang piging ng bulaklak na ito ay inihanda ko para sa isang babae dahil sa bugso ng damdamin nakalipas na ilang araw. Nasabihan ko siya ng masasakit na salita. Kaya naman ngayong araw, nais kong humingi ng paumanhin sa harap ninyong lahat. At sabihin sa kanya na siya ay talagang espesyal para sa akin. Miss Haya, si Sir John ba ay tumutukoy sa iyo? Sino pa ba? Kundi ang aming si Yaya? Napakaswerte naman ni Miss Haya na makuha ang atensyon ni Sir Zan. Tiyak na hinihintay ka ni Sir Zan sa entablado para tanggapin ang kanyang pag-amin. Kaya sige na, pumunta ka na. Kung naririnig mo man ako riyan sa ibaba, handa ka bang umakyat dito para tanggapin ang aking paumanhin? Bakit nakatayo ka pa riyan? Bilis. Sige na. Sir John, huwag mong sabihin iyan. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Anong ginagawa mo rito sa itaas? Ha?
Ano, hindi ba't pinapaakyat mo ako? Pasensya na, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Kundi siya. Si Haitong. Tong. Ako. Ang piging ng bulaklak ni Sir John ay para pala kay Haitong. Haitong, nakalipas na 2 araw. Marami akong nasabing hindi dapat. Humihingi ako ng paumanhin. Alam kong mahilig ka sa bulaklak, kaya sa pagkakataong ito, inihanda ko ang piging ng bulaklak. Gusto kong sabihin sa'yo na para sa akin, ikaw ay napaka-espesyal. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Sagutin mo siya. Sagutin mo siya. Sagutin mo na siya. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit ng malanding babae na iyan para maging tapat sa kanya si Zanyin. Umakyat ako ng ganoon na lang, pero hindi ako nirespeto ni Zanyin. Narito ang mga elite ng lungsod ng Jiang. Maraming tao ang nakatingin sa atin. Hiyang-hiya na talaga ako rito. Ina, paano pa ako makakaharap sa mga tao sa Shanghai? Huwag mo na munang isipin iyan. Dahil mukhang ang mga mamahaling alahas na iyon ay para rin pala kay Haitong. Iuwi na muna natin at itago bago pa nila maalala iyon at bawiin sa atin ang lahat. Hindi pwedeng wala tayong makuha. Tara! Ano ang ingay na iyon sa labas? May kumakatok sa pinto. Talaga? Sino iyan? Sino ka? Ginanghay, hindi ba nakalipas na ilang araw ay malugod mo akong inanyayahan? Bakit parang ngayong araw ay tila hindi ako malugod dito? Sir John, ano ang ibig mong sabihin? Hay, Tung ano na naman ang sinabi mo sa kanya? Kapag ganyan pa ang tono mo sa aking ginang, hindi ako mag-aatubiling putulin ang dila mo. Walang sinabi si Haitong. Narito ako ngayon dahil gusto ko na ipaliwanag mo ang nangyari noong araw na iyon. Ang nangyari noong araw na iyon? Oo, noong araw na iyon, pinakain niyo ako ng maruming bagay. At kung paano niyo ako dinala sa kwarto ni Haya. Para pag hinalaan ako ni Haitong. Ngayon sa harap ni Haitong, ay ipaliwanag mo ang lahat ng malinaw. Ganoon pala ang nangyari. Janine, patawad at napagbintangan kita. Hindi mo ito kasalanan. Mali ko rin na hindi ko agad na ipaliwanag. Sir Zan, ngayong malinaw na ang lahat. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kaya siguro ay dapat na kayong... Walang kinalaman. Ginanghay, masyado pang maaga para sabihin iyan. Nasaan ang mga regalong ibinigay ko kay Haitong? No? Talaga bang hindi mo alam? Alam ko, nandoon lang ang lahat. Ina, manahimik ka. Ang mga regalong ito ay wala lang sa pamilya dyan. Hindi mahalaga kung bawiin ko man. Pero dahil ninakaw niyo ito, nagagalit talaga ako. Zanyen. Ginanghay, alang-alang kay Haitong. Palalampasin ko muna ito ngayon. Pero kung magtatangka kayong saktan siya, o pahirapan ang loob niya, uubusin ko ang buong bahay ng mga hay. Ina, anong gagawin natin ngayon? Makakasal pa ba ako kay Janine? Anong kasal pa? Mukhang hinding-hindi na tayo. Magkakaroon ng koneksyon sa pamilya Zan. Zanyen, sigurado ka na bang makakasama ako? Anong problema? May nagsabi sa akin na dapat ay bagay sa isa't isa. Ang isang tulad mong dragon. Hindi tayo galing sa iisang mundo. Jan, may dalawang mali sa sinabi mo. Una, hindi ako isang tunay na dragon. Katulad mo lang din ako. Isa lang din akong ordinaryong tao. Ngayon, hindi ba't magkahawak kamay tayo sa kalsada? Paanong hindi tayo magkapareho ng mundo? Pangalawa, ang pinakamaling gawin ay makinig sa iba. Huwag nating pakinggan ang sabi-sabi. Tahakin natin ang sarili nating landas. Samahan mo muna ako sa kumpanya. Kakain tayo ng masarap mamaya. Sige. Pumasok ka na muna. Hihintayin kita rito. Oh, hindi ba si Haitong ito? Gia Lulu, anong ginagawa mo rito? Siyempre, nagtatrabaho ako rito. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin naghahanap ka ng trabaho. Pwede ring sabihin ganoon. Kalimutan mo na yan. Ito ang Wansheng Group, ang una at pinakasikat na kumpanya. Ikaw pa talaga. Bakit hindi pwede? Pareho tayong graduate sa iisang paaralan. Kung nakakapagtrabaho ka rito, bakit ako hindi? Akala mo ba kapantay kita? Sa ganda man? O sa pinag-aralan, tinalo kita ng 18 kalye.
At ang pinaka-importante, ang hubby ko ay supervisor sa Wansheng Group. Nagtatrabaho siya sa tabi ng pinakamayaman na si Janyin, sa tabi mismo ni Sir Jan. Sino ba ang asawa mo? Para ikumpara sa akin. Nasabi mo, akala ko ay kakayahan ng basihan, hindi ang pinagmulan ng pamilya, o pati na ang asawa. Sinasabi mo lang yan dahil wala ka niyan. Naku! Hayaan na ang buhay namin ganito ay hinding-hindi mo kailanman maiisip dahil kahit isang tagalinis sa Wansheng Group ay mas lamang sa iyo ng 10 milyong beses. Oo nga pala, narinig kong may asawa ka na. Guwardya ba o kontratista ang napangasawa mo? Huwag mong sabihing pandak, pangit, mahirap siya. Ha ha ha. Ako ang lalaking pinakasalan niya. Sir Zan. Hi Tong. Ang hubby mo ay si Sir Zan pala. Bakit? May problema ba? Sir Jan, pasensya na po. Nagkamali po ako ng sinabi kanina. Hindi ko alam na si Haitong ay inyong ginang. Kaya kung hindi ko ginang si Haitong, ay gaganito. Ganituhin mo lang siya. Ako po. Hindi kailangan ng Wansheng Group ang empleyado na gaya mo. Maaari mo nang iligpit ang gamit mo at nag-resign? Sir Jan? Kapag nangulit ka pa sa amin, hindi lang simpleng pag-alis ang aabutin mo. Opo. At sabihan mo rin ang hubby mo na hindi na rin siya kailangang pumasok bukas. Ano po Sir Jan? Huy, hindi ba tayo naging masyadong malupit kanina? Hindi pa yon malupit. Naging mabait pa nga ako niyan at ang kailangan mo lang tandaan ay hindi ko nahahayaang apihin ka pa nila.